3,671. Medyo matagal na panahon ang paglalakbay mula sa Fallen Divine Valley hanggang sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Gayunpaman, mayroong ilang makikinang na lumilipad na magic treasure sa magulong antas sa space ring na ibinigay ng lumalamon sa langit na aso kay Dustin. Ang mga magic treasure na ito ay mula sa koleksyon ng amo ng asong lumalamon sa langit. Dahil siya ay isang Diyos ng kaguluhan, ang kanyang mahiwagang kayamanan ay hindi mabibili at makapangyarihan. Sa sandaling iyon, naglabas si Dustin ng isang airship mula sa space ring na iyon at itinuro ito patungo sa direksyon ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, nakita na ang kanyang destinasyon. Anong nangyayari dyan? Nakataas ang kilay ni Dustin habang nakatingin sa harapan. Sa di kalayuan ay may mga grupo ng mga tao na nakapalibot sa 3,000 malaki at maliliit na universo. May mga tao mula sa Beast City, sa Underworld, sa Novel Court, sa Demon City, at sa Divine Corpse Palace. Ang mga pinuno ng mga puwersang ito ay nakatutok sa magulong langit na sanggol. Ngunit wala sa kanila ang nakakakuha ng kanilang mga kamay dito. Bulong niya, gamit ang kanyang nakilala na kahulugan. Mabilis niyang nakapaligid sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Mukhang kinulong nila ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Hindi makalabas ang mga nilalang. Galit na bulas ni Dustin. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Kung tutuusin, naramdaman niya ang presensya ng ilang kakilakilabot na nilalang sa mga tao sa makapangyarihang puwersang iyon. Ang mga taong iyon ay naglabas ng enerhiya na higit na mas malakas kaysa sa mga premium grade na Divine God. Mukhang si Marlon, Gabriel, at ang pangunahing pari ng Novel Court ay nagpadala ng kanilang mga avatar dito upang i-lockdown ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Pero kakaiba, bakit dito ipinadala ng mga nagtatanong master na ito ang kanilang mga avatar? Kayang-kaya ng mga tauhan nila ang mga nilalang dito mag-isa. Nalilitong isip ni Dustin. Ang kanilang mga avatar ay namatay o nasugatan sa 3,000 malaki at maliliit na universo noon. Iyon kaya ang dahilan. Hindi nila ito matanggap, kaya gusto nilang sirain ang komunidad ng universo upang mailabas ang kanilang galit. Muli niyang naisip, habang iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin. Isang anino ang bumungad sa kanya. Isang napakalaking kamay ang lumitaw sa itaas mismo ng kanyang ulo. Ang kamay na ito ay naglabas ng malakas na aura ng demonyo. Higit pa rito, dumating ito sa Dustin sa mabilis na bilis. Damn it, natagpuan nila ako. Baka avatar ni Marlon ang umatake sa akin. Nakasimangot niyang sambit. Si Marlon ay isang namamahala na Diyos na nagtataglay ng isang nakakatakot na makapangyarihang espiritual na kahulugan. Sa kritikal na minutong iyon, direktang inactivate ni Dustin ang reincarnation token. Swoosh! Sa isang iglap, ang reincarnation token ay nag-teleport sa kanya sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Humph! Hindi ako makapaniwala na may reincarnation token ang brat na ito. May kinalaman ba siya sa daan ng reincarnation? Isang figure na naka-cross-legged sa gitna ng mga tao ng Beast City na malamig na umungol. Ang figure na iyon ay walang iba kundi ang avatar ni Marlon. Dahil si Marlon ay isang namamahala na Diyos, ang kanyang avatar ay napakalakas. Sa tingin mo, posible bang ang brat na ito ay nauugnay sa daan ng reincarnation? Kung siya nga, hindi natin siya mahawakan. Sabi ni Marlon sa pinuno ng Underworld. Path. Sa tingin ko wala siyang kinalaman sa daan ng reincarnation. Ang daan ng reinkarnasyon ay naging sarado noong huling magulong panahon. Kahit ako ay hindi makapasok. Kaya paanong may kinalaman ang isang tulad nito? Bukod dito, may alingaw-ngaw na ang ilang mga reincarnation token ay nawala sa daan ng reincarnation sa huling magulong panahon. Sa palagay ko ang brat na ito ay nakatagpo ng isa sa isang sinaunang pagkasira. Sagot ng pinuno ng Underworld. Kung ganoon, wala tayong dapat ipag-alala. Paninindigan ni Marlon. Ang daan ng reinkarnasyon ay sarado. At gayon din ang daan patungo sa Shore of Rebirth.
Ano sa lupa ang kinalaman ng kalooban ng kaguluhan sa dagat ng Chaos? Ang pangunahing pari ng novel court ay bumantong hininga. Hindi natin maabot ang daan ng reincarnation. Gayunpaman, maaari tayong makarating sa Shore of Rebirth. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makapasok sa Shore of Rebirth at matuklasan ang mga sikreto nito. Ito ay aking mananabik at wala ng iba. Sumingit ang pinuno ng Divine Corpse Palace. Sana nga. At saka, ang dahilan kung bakit tayo nandito ay dahil ang Shore of Rebirth ay nasa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang mundo ng Divine Being sa komunidad ng universo na ito ay na-upgrade sa isang pinakamataas na mundo, ngunit ang mga nilalang sa loob nito ay humiwalay sa kanilang sarili mula sa labas ng mundo. Kung gusto nating makarating sa Shore of Rebirth, wala tayong magagawa kundi hanapin muna ang mundo ng Divine Being. Sabi ni Gabriel. Tama ka. Hindi ko lang inaasahan na ang isang mundo sa 3,000 malaki at maliit na universo ay nauugnay sa mundo ng reincarnation. Hanggang sa nangyari sa mundo ng Divine Being bago ito nawala. Komento ni Marlon. Samantala, may naisip si Dustin ng mga sandaling iyon. Siya ay lumulutang sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Dustin, bumalik ka na. Bulalas ng Divine Swordsman at Santos. Parehong naramdaman ng dalawa ang presensya ni Dustin at agad na humarap sa kanya ng sabay. Mga master, bati ni Dustin at yumuko sa dalawang matanda. Dustin, bumalik ka na. Hindi nagtagal. Naramdaman ni Parker, Althea, at ng iba pang mga Diyos ng liwanag ang kanyang pagbabalik at sunod-sunod na lumitaw sa paligid niya. Sa kabilang banda, isang matinding atmosfera ang bumalot sa 3,000 malalaki at maliliit na universo dahil ang mga tao mula sa ilang makapangyarihang puwersa ay nagsara nito. Naturally, ang lahat ay nasa mataas na alerto. Maingat nilang pinagmamasdan ang mga mananakop sakaling gumawa sila ng hakbang. Iyon ang dahilan kung bakit maraming banal na Diyos ang nagpakita sa sandaling tumuntong si Dustin sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Dustin, hindi ko inaasahan na babalik ka ng ganito kaga. Hindi ka ba nagpunta sa Fallen Divine Valley? Tanong ni Parker. Oo, pumunta ako doon. Saglit din akong nagtanim sa lambak. Maliban doon, nagplano akong maglibot sa Sea of Chaos para sanayin ang sarili ko. Sagot ni Dustin. Nakita ko, Dustin, marami kang nakuha mula sa iyong paglalakbay sa Fallen Divine Valley. Ni hindi kita makita. Nagbago ang iyong katawan. At mukhang nasa ibang antas ka na ngayon. Sok! Ang Fallen Divine Valley ay nararapat na tawaging isa sa pinakamisteryoso at mapanganib na ipinagbabawal na lugar sa dagat ng Chaos. Malaki ang pinagbago mo sa maikling panahon sa iyong pananatili doon. Sabi ni Parker habang sinusukat ang lakas ni Dustin. Dustin, ang ganda ng physical condition mo. Panatilihin nagsusumikap. Sigurado ako na mas magiging matagumpay ka kaysa sa akin sa hinaharap. Ang sabi ng Divine Swordsman. Talagang natuwa siya sa lumalagong lakas ni Dustin. Biglang may ibang boses na sumali. Dustin, I have to say goodbye to you. Sabi ng isang banal na Diyos sa di kalayuan kay Dustin. Nang marinig ang mga salitang iyon, lumingon si Dustin para tingnan ang Diyos at nalaman niyang si Shepherd iyon. Oh, Shepherd! Handa ka na bang lisanin ang 3,000 malaki at maliit na universo? Tanong niya. Si Shepherd ay hindi mula sa komunidad ng universo. Sinundan niya si Dustin sa 3,000 malaki at maliit na universo. At mula noon ay naglalakbay na siya. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking ama kamakailan lamang. Sinabi niya sa akin na ang hukbo ng Beast City ay sumalakay sa Black Cosmos. Ang ating cosmos ay nakataya. Ang aking pamilya ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa Black Cosmos. Ngunit ngayon, hiniling ng kaaway sa kanila na sumuko. Kinuha pa nila ang marami sa aking mga kamag-anak. Kasama nila ang 2 kong kapatid. Gayunpaman, pinakiusapan ako ng aking ama na huwag nang umuwi. Siyempre, hindi ko magagawa yon. Kailangan kong bumalik at harapin ang mga kaaway kasama ng aking pamilya. Paliwanag ni Shepherd. Halata sa tono niya ang galit, pag-aalala, at pagkabalisa. Leader Dustin,
Aalis na rin ako. Ang hukbo ng lahi ng demonyo ay sumalakay sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Kailangan kong naroon. Pakiusap ng isa pang banal na Diyos habang tinatahak niya ang daan patungo sa Dustin. Ano, Master Fletcher? Aalis ka rin ba? Nagtatakang tanong ni Dustin. Ang banal na Diyos ay si Fletcher. Siya ang pinuno ng sekta ng Flying Phoenix Sect ng Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Pagkatapos ng kanyang pagkabigo sa Whirling Sect, siya at ang lahat ng miyembro ng Flying Phoenix Sect ay sumunod kay Dustin sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Oo, ang Ancient Mysterious Dragon Kingdom ay ang aking bayan kung tutuusin. Ang aking mga ninuno ay nanirahan doon sa mga henerasyon. Doon ako pinalaki at lumaki. Ngayon, ang aking tahanan ay nasa panganib. Kailangan ko nito. Kailangan kong bumalik at labanan ang mga mananakop. Desididong sabi ni Fletcher. Naiintindihan ko. Sagot ni Dustin. Nararamdaman ko siya. Malaki ang kahulugan ng Earth sa akin. At tiyak na ganoon din ang naramdaman niya sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Kung ang Earth ay inaatake, babalik ako at lalabanan ang mga kaaway. Naisip niya, plano ko kasing lumabas para mag-training. Paano kung sasama ako sa iyo? Baka makatulong ako. Ang Black Cosmos ay malapit sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Kaya pupunta ka sa direksyon kung uuwi ka. Sabay na tayo, sabi ni Dustin pagkatapos niyang mag-isip sandali. Well, nagulat si Shepard at Fletcher. Alam nilang lahat na mas makapangyarihan si Dustin kaysa sa kanila. Natural, malaki ang pakinabang nila kung sasama sila sa kanya. Nakaayos na. Ano pa, ikilong ng mga tao ng mga puwersang iyon ang lahat ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. You can't live without me. Nakangiting sabi ni Dustin. Sa wakas, tumango sina Shepard at Fletcher bilang pagsang-ayon. Hindi na nag-aksaya ng isa pang segundo. Nagpaalam silang tatlo sa iba bago sila umalis. Walang alinlangan. Hindi bumalik si Fletcher ng mag-isa. Dinala niya ang lahat ng pangunahing miyembro ng Flying Phoenix Sect kasama niya. Ang mga spatial coordinate ng magulong void sa gilid ng 3,000 malaki at maliit na universo ay naitala sa reincarnation token. Sa impormasyong iyon, nagawang ay teleport ni Dustin ang kanyang sarili saan man niya naisin. Matapos mag-teleport ng ilang beses na sunod-sunod, hindi nagtagal ay nagawa nilang maglagay ng napakalawak na distansya sa pagitan nila at ng 3,000 malaki at maliliit na mundo. Ang reincarnation token na ito ay talagang kamangha-mangha. Ito ay hindi lamang nagpapalakas ng teleportasyon. Ito rin ay tila may ilang iba pang mahiwagang sikreto. Sa kasalukuyang antas ng lakas ko. Gayunpaman, hindi ko pa rin matutuklasan ang lahat ng lihim na kapangyarihan ng token na ito. Napaisip si Dustin. Mula nang makuha ang reincarnation token, ang antas ng lakas ni Dustin ay patuloy na tumaas. Sa katunayan, siya ay naging isang Diyos ngayon. At, kahit bilang isang Diyos, kailangan pa niyang makapasok sa lahat ng misteryo ng reincarnation token. Pinatibay nito ang kanyang paghanga sa mahalagang bagay. Sa katunayan, habang ang cultivation base ni Dustin ay tumaas, lalo na siyang kumbinsido sa reincarnation token ay isang bagay na talagang hindi pangkaraniwan. Nadama niya ang pagmamadali ng determinasyon na lumakas pa, na ipinangako sa kanyang sarili na aalisin niya ang lahat ng mga lihim ng reincarnation token balang araw. Dahil doon, inalis niya ang reincarnation token, at naglabas ng airship, sumakay siya at sinenyasan ang kanyang mga kasama na sumama sa kanya. At lumipad sila pasulong. Nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa loob ng airship, tinalakay nina Dustin, Shepard at Fletcher ang kanilang mga opsyon. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpasya silang pumunta muna sa Black Cosmos. Alam nila na ang pamilya at mga kaibigan ni Shepard ay nasa malaking panganib. Ang sinumang kumakalat sa Shepard ay maaaring mahulog sa mga kamay ng lahi ng anumang oras. Nais din ni Fletcher na bumalik sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom upang maprotektahan ang kanyang bayan at sumali sa paglaban sa hukbo ng Demon City kung kinakailangan. Gayunpaman,
Naunawaan niya na ang kanyang mga alalahanin ay hindi gaanong apurahan kumpara sa mas malamang na panganib na kinakaharap ng pamilya ni Shepard. Dahil nagkasundo na sila, itinakda ang takbo ng airship para sa Black Cosmos. Habang sila ay naglalakbay, pinagmamasdan ni Dustin ang kanilang paligid at nakita niya na ang dagat ng Chaos ay ganap na nahulog sa kalituhan at kaguluhan. Kahit saan, may kaguluhan. Ang Sea of Chaos ay nababalot ng maitim na ulap. At malakas na umihip ang malakas na hangin. Habang kumukulog at kumikidlat sa hangin. Saan man sila tumingin. May mga laban ang pinaglalaban habang sumiklab ang mga digmaan. Kahit na ang pinakamakapangyarihang puwersa ay nakikibahagi sa pakikidigma. Sinusubukang sakupin ang mga lungsod ng kaaway at palakihin ang kanilang mga teritoryo. Ang mas maliliit na komunidad sa Sea of Chaos ay sinamantala rin ang pagkakataon na gumawa ng ilang sariling kalituhan. Bagamat medyo mahina ang mga puwersang ito, ambisyoso pa rin sila. Hindi nila sinubukang labanan ang pinakamakapangyarihang mga grupo. Ngunit sa halip ay nakipag-away sa isa't isa, na naghahangad na magtatag ng kapangyarihan sa mga mahihinang kalaban. Sa katunayan, sa buong Sea of Chaos, iba't ibang digmaan ang isinagawa. Walang ligtas na daungan kahit saan. Ang pagdanak ng dugo ay hindi nasusukat. Hindi mabilang na mga nilalang ang nawala ng buhay sa pakikidigma. Naramdaman ng lahat sa dagat ng Chaos na nasasakal sila sa makapal na amoy ng dugo at kamatayan. Ang mga bangkay ay lumutang sa magulong kawalan. Bilang isang patunay ng kasamaan at kalupitan ng mga digmaang ipinaglalaban. Ang kahihinatnan ng galit sa malakas na tao ay masyadong matindi. Napabuntong hininga si Dustin. Malungkot siyang tumingin sa mga kalunos-lunos na eksena ng pagkawasak at kalupitan. Ano ang kahulugan ng anumang bagay kapag ang isang malakas na tao ay maaaring magdulot ng ganitong uri ng kaguluhan? Dahil wala siyang moral o halaga, hindi siya nagdadalawang isip na sirain ang mundo. Kailangan kong magtrabaho para maging ganoon kalakas sa hinaharap. Dapat akong tumayo laban sa iba pang makapangyarihang nilalang tulad ng malakas na lalaking iyon. Gagawin ko ito upang ipaghiganti ang lahat ng mga inosenteng biktima na namatay at nagdusa bilang resulta ng kanyang mga aksyon. Gagawin ko rin ito upang maiwasang mangyari muli ang ganitong kasamaan. At upang maiwasan ang iba na magdusa ng parehong kapalaran. Napaisip si Dustin. Ipinanumpa niya sa kanyang sarili na ang malakas na tao na naging sanhi ng pagkawasak sa dagat ng Chaos ay mananagot balang araw. Bago umalis sa Fallen Divine Valley, ang asong lumalamon sa langit ay inilarawan na ang sitwasyon ng Sea of Chaos kay Dustin ng detalyado. Sa makatuwid, alam ni Dustin kung bakit ang Sea of Chaos ay nahulog sa isang kakilakilabot na estado. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga nangungunang masters na iyon. Ang pinakamalaking salarin ay si Marlon. Upang mailabas ang kanyang galit sa pagkawala ng masamang sanggol at sa kanyang avatar. Naghasik si Marlon ng kaguluhan sa buong dagat ng Chaos, sa ilalim ng patuloy na paggabay ni Dustin. Ang airship ay naglakbay. Pagkaraan ng ilang araw, natanong ng mga pasahero sa airship ang isang universe community sa di kalayuan. Daan-daang cosmoses ang lumulutang sa magulong kawalan, na nakaayos sa maayos na paraan. Bawat isa ay naglabas ng kakaiba at malakas na aura. Maliwanag. Ang bawat solong cosmos sa rehiyong ito ay napakalakas. Ang mga nilalang dito ay mas malakas kaysa sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Habang papalapit sila, nakita nila na ang langit ay makulimlim. At ang araw ay nabura ng napakalaking demonyong ulap. Ang mga eskarlata na ulap ay gamulong at lumundag sa kalangitan, na bumabalot sa komunidad ng universo. Ang magulong kawalan ay napuno ng isang malakas, nakakatakot na aura ng demonyo. Habang sila ay nanonood, ang eskarlata na kulay ng demonyong aura ay lumalim at nagdilim. Hanggang sa ito ay isang malaimpyernong kulay na maroon na kahawig ng nagninangas na kailaliman ng impyerno. Ang mga ulap ay pumipintig ng lakas habang sila ay pumipintig sa mga bundok at dagat. Na tila determinadong durugan ang langit at lupa. Ang aura ay ibinubuga ng mga tao ng lahi ng hayop, na nakapalibot sa komunidad ng universo sa lahat ng direksyon. Nagsayaw sila at nagtawanan sa gitna ng umaalingaw-ngaw na demonic aura.
Ang araw ay natakpan ng lubusan. Kaya ang mundo ay nahuhulog sa kadiliman. Para kay Dustin at sa iba pa. Ito ay tila isang eksena sa katapusan ng mundo. Na may mga inosenteng nilalang na malapit ng pupuksay ng masasamang puwersa. Bukod dito, hiniramgan ng lahi ng hayop ang magulong kawalan ng komunidad ng universo. Ang mga sangkawin ng mga miyembro ng lahi ng hayop ay dumagsa. Isa-isang sumalakay sa mga universo, na naghahanap ng kapangyarihan sa mga nilalang ng mga universo na iyon. Saan man sila magpunta, nag-iwan sila ng bakas ng pagdanak ng dugo sa kanilang kalagayan. Habang pinapatay nila ang lahat ng sumasalungat sa kanila at ikinakalat ang kanilang aura ng kumukulong. Pulang ulap, tingnan kung ano ang ginawa ng lahi ng hayop. Naikuyom ni Shepard ang kanyang mga kamao. Habang nakatingin siya sa pinangyarihan ng takot at pagkawasak sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at nag-aapoy sa galit. Saglit na wala siyang sinabi. Pinipigilan ang kanyang galit. Sa wakas nagsalita siya. Dustin. Pinuno Fletcher. Dapat tayong magpasya kung paano tayo lalapit sa komunidad ng universo. Sinabi niya. May tinuro siya sa unahan nila. Iyon ay ang Black Cosmos. Ang universo na ipinahiwatig niya ay maliwanag na isang mataas na uri ng universo. Mukhang mas malakas ang Black Cosmos kaysa sa Fallen Immortal Cosmos. Bulong ni Dustin. Pinag-aaralang mabuti ang Black Cosmos. Ang space barrier ng Black Cosmos ay naglalabas ng maningning na liwanag. Nakita niya itong isang napakakahanga-hangang tanawin. Ito ay kumpirmasyon na ang Black Cosmos ay talagang mas mataas ang kalidad kaysa sa Fallen Immortal Cosmos. Pagkatapos ng lahat, ang Fallen Immortal Cosmos ay na-upgrade na sa isang mataas na uri ng universo. Ngunit ang Black Cosmos ay isang mataas na uri ng universo sa loob ng mahabang panahon. Ang akumulasyon nito ay natural na mas malalim at mas mayaman. Well, Shepard, pumasok na tayo sa Black Cosmos ngayon din. Kailangan nating mahanap ang pamilya mo sa lalong madaling panahon. Desididong sabi ni Dustin. Lahat tama, sagot ni Shepard. Ang pag-asam ng paghahanap para sa kanyang pamilya ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Dahil nag-aalala siya sa kung ano ang makikita niya. Kailangan nating humanap ng paraan para makalusot nang hindi tayo pinapansin ng sinuman. Gagawa tayo ng higit pang mga plano pagkatapos nating makasama ang pamilya ni Shepard. Sabi ni Dustin. Iniligpit ang airship. Ang lahi ng hayop ay lubusang ikinulong ang pamayanang ito sa universo. Naramdaman ni Dustin na mayroong tatlong malalakas na demonyong halimaw sa mga tao ng lahi ng hayop. Bagaman itinago nila ang kanilang sarili sa gitna ng maraming miyembro ng lahi ng hayop. Hindi nila ganap na maitago ang kanilang napakalaking, walang katulad na kapangyarihan ng demonyo. Dahil higit sa lahat, ang pakiramdam ni Dustin ay napakalakas pa sa ordinaryong Diyos na Diyos. Nagawa niyang tuklasin ang malabong bakas ng kanilang nakatagong kapangyarihan. Sa kasong ito, ang bagay ng pagpasok sa Black Cosmos ay mangangailangan ng malaking kapangyarihan. Kahit na ang isang premium grade na banal na Diyos ay mahihirapang masira ang lock at makapasok sa komunidad ng universo. Gayunpaman, hindi ito nagdulot ng labis na hamon para kay Dustin. Mayroon siyang reincarnation token, na nagbibigay daan sa paggamit na i-teleport ang kanyang sarili sa isang lugar na hindi natuklasan. Kinuha ni Dustin ang reincarnation token. Tinitigan ang Black Cosmos. Ibinulong niya ang mga spatial coordinates ng kanyang target na lokasyon. Pagkatapos ay inactivate ang token. Agad na nawala si Dustin at ang kanyang mga kasama. Agad na ipinadala ng reincarnation token sina Dustin, Shepard, at Fletcher sa loob ng Black Cosmos. Para sa mga high-level na miyembro ng Flying Phoenix Sect, naitago na nila ang kanilang sarili ng maaga sa loob ng Spatial Magic Treasure ni Fletcher. Sa isang kisap mata, natagpuan ng tatlong lalaki ang kanilang sarili sa Black Cosmos. Sila at pinagmasdan ang kanilang paligid. Sa ilalim ng walang hangganang kalangitan ng universo. Dustin, naramdaman ko ang aura ng pamilya ko. Bulalas ni Shepard. Mukha siyang nasa sabik. Sabik na mahanap sila at siniguro sa sarili na ligtas ang lahat.
Ang bawat miyembro ng aking angkan ay may espesyal na markang espiritual na kaluluwa na nagbibigay daan sa amin upang madama ang isa't isa. Paliwanag ni Shepard kay Dustin. Sinimulan niyang ilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam upang maingat na maunawaan ang posisyon ng kanyang pamilya. Tumingin si Dustin sa paligid at nakita niya ang mga demonyong aura sa lahat ng dako sa mabituing kalangitan ng universo. Lumilitaw na ang lahi ng hayop ay nakapasok na sa Black Cosmos. Bilang karagdagan sa lahi ng hayop, mayroon ding maraming tao mula sa nakahiwalay na mga alien space at maging ang ilan mula sa 3,000 malaki at maliit na universo na nagtrabaho para sa mga Diyos ng kadiliman. Ang mga nilalang ng nakahiwalay na mga alien space at ang mga Diyos ng kadiliman ay naging mga subsidiary na puwersa ng Beast City. Damn it! Karamihan sa mga mundo at bituin ng Black Cosmos ay sinalakay na ng mga tao ng lahi ng hayop. Pinapatay nila ang mga tao ng Black Cosmos. Bulalas ni Shepard habang nakatingin sa kanyang espiritual na kahulugan. Labis siyang nagalit at naikuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Tama ka, tumanggaw si Dustin na nakakunot ang noo. Sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. Natagpuan din ni Dustin na mayroong isang malaking bilang ng mga tao mula sa lahi ng hayop sa bawat mundo. Bituin at kontinente ng Black Cosmos. Naghanap sila kung saan agresibo. Tinutugis ang lahat ng mga nilalang ng Black Cosmos. Ipinagpatuloy niya. Ang hukbo ng lahi ng hayop ay napakalakas. Kahit na ang isang mataas na uri ng universo ay hindi makalaban sa kanilang pag-atake. Sa Black Cosmos, ang mga makapangyarihang sekta na iyon at ilang makapangyarihang master ay naging pangunahing target ng pangangaso. Ang bawat mundo ay dumanas ng malaking pagkawala. Ang mga digmaan, brutal na patayan, panggagahasa, at pagnanakaw ay nangyari sa lahat ng dako, na nagdulot ng kalituhan at pagkawasak sa mga nilalang. Ang Black Cosmos ay agad na naging isang lugar ng takot at pagkabalisa. May natuklasan ako. May grupo ng mga tao mula sa Woklan natin sa Galaxy World. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, sa wakas ay natagpuan ni Shepard ang lokasyon ng isang grupo ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Tara na at hanapin natin sila. Hindi na makapaghintay si Shepard habang hinihimok niya ang dalawa na sumugod sa Galaxy World. Mabilis na tumakas sina Dustin at Fletcher. Sumunod sa kanyang pangunguna. Ang tatlong banal na Diyos ay nagmamadali ng buong lakas. Sa isang kisap mata, nakapasok na sila sa Galaxy World. Mula ngayon, kayong mga hamak na nilalang lahat ay kabilang sa amin. Ang dakilang lahi ng hayop. Alam ninyo, kayo ang pinakamababang alipin. Kailangan ninyong gawin ang lahat para pagsilbihan kami. Ang lahi ng hayop. Haha, napakaraming magagandang babae. Ibalik mo sila rito. Simula ngayon, ang mga babaeng ito ay forever na nating magiging maliliit na laruan. Isang malakas na tawa ang sumabog. Kunin mo lahat ng mahahalagang gamit nila. Kunin mo lahat. Kung may manggahas na lumaban, patayin mo siya. Patayin silang lahat. Nagkagulo ang Galaxy World. Ang hindi mabilang na mga tao sa Beast City ay patuloy na sinisira ang mundo ng walang pag-iingat. Mabangis silang umungol habang inuutusan ang mga nilalang na itinuring nilang alipin. Please spare me. Bitawan mo ako. Oh my God. Ano bang nagawa nating mali para dumanas ng ganitong sakuna? Sisirain ba nila ang mundo natin? Tumakbo. Ang mga nilalang ng Galaxy World ay umiyak sa sobrang takot. Tumakas sila sa iba't ibang direksyon upang maiwasan ang mga tao ng lahi ng hayop. Matapos makapasok sa Galaxy World, agad na itinago nina Dustin, Shepard, at Fletcher ang kanilang mga aura. May isang tigang na lugar sa bundok kung saan nakatira ang maraming mortal. Ang ilan sa aking mga angkan ay nagpanggap na mga mortal at doon nagtago. Nagulat na sabi ni Shepard habang itinuro ang isang liblib at hindi napapansing rehiyon ng bundok sa kanluran ng Galaxy World. Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang naglakad patungo sa lugar. Sinundan siya nina Dustin at Fletcher. Pinagmamasdan ang kanilang paligid. Dumating silang tatlo sa kanlurang bahagi ng kontinente at tumuntong sa lupa ng tigang na bundok. Maraming mabababang bundok sa lugar na ito. At kabilang sa mga ito ang mga nayon na may mga bahay na tinitirhan ng mga mortal.
Ang lugar na ito ay baog at ang mga nakatira dito ay pawang mga mortal. Hindi pa sila nag-ensayo ng martial arts at lahat ay mahina. Kaya hindi sila gaanong pinansin ng lahi ng hayop at hindi na nag-abala pang pumunta rito. Pinangunahan ni Shepard sina Dustin at Fletcher patungo sa nayon. May mga estranghero. Dapat silang mga halimaw. Papalapit pa lang silang tatlo sa village. May biglang sumulpot na babae sa harapan nila. Tinitigan niya ang mga ito ng dilat ang mga mata, na sinasalamin ang parehong pagkabigla at galit. Mga halimaw. Ulit nilang tatlo habang nakatulala. Ang batang babae ay mga 12 o 13 taong gulang. Siya ay cute at napaka-likeable sa kanyang kainosentehan. Hindi ako natatakot sa inyo. Mga halimaw, pinatay mo ang lolo ko. At ngayon gusto mo akong patayin. Unti-unting nawala ang gulat sa mukha ng batang babae. Nag-ipon siya ng sapat na lakas ng loob at nagsimulang sampain si Dustin at ang kanyang mga kaibigan. Bakit wala kang sinasabi? Halika dito. Mga halimaw, hindi ako natatakot sa'yo. Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Paghahamon ng batang babae sa kanilang tatlo habang winawagayway ang maliliit na kamao sa ere. Hoy, little sister. Actually, hindi kami halimaw. Mabubuting tao kami. Hindi napigilan ni Dustin ang pagtawa habang pinagmamasdan ng inosenteng dalaga. Kung talagang halimaw ang pumunta dito, paano niya ito kakausapin ng ganito? Walang alinlangan na papatayin niya ito. I don't believe you. Hindi pa kita nakikita. Dapat kasama mo yung mga halimaw na yan. Nang marinig ang mga salita ni Dustin, iginiit ng batang babae ang kanyang pagbabantay. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Shena! Takbo! Biglang! 2 figure ang sumugod palabas ng nayon. Sa mahusay na kakayahan sa paggalaw ng katawan. Agad silang pumunta sa eksena at inagaw ang batang babae. Inilagay nila siya sa likod nila para protektahan siya. Pareho silang lalaki at babae sa Divine Realm. Tumakas ka kasama si Shena. Pipigilan ko sila, sabi ng lalaki sa babae. No, we are a family. Kahit anong mangyari, we either escape together or stay here together. Giit ng babae habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Baka sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang patayin ang anak natin? Makinig ka sa akin. Alisin mo si Shena at ako mismo ang magpapatigil sa kanila. Maautoridad na sigaw ulit ng lalaki. Hindi. Lalaban ako sa kalaban kasama mo at hahayaan ko si Shena na mag-isa. Hindi mo sila matatalo ng mag-isa. Pagkasabi nito, itinulak ng babae ang batang babae palayo at tumabi sa lalaki. Well, nagkamot ng ulo sa pagkalito sina Dustin, Shepard at Fletcher. Wala silang nagawa. Pero parang ipinaramdam nila sa pamilyang nasa harapan nila na pinaghiwalay ng buhay at kamatayan. Ahem. Tumikim si Dustin sa kahihiyan. Pakinggan mo ako. Sa totoo lang, hindi kami mula sa lahi ng hayop. May hinahanap lang kami dito. Hindi mo kailangan ganito, sabi ni Dustin. Pilit silang pinapakalma. Hindi ka ba galing sa beast race? Nang marinig ito, ang mag-asawa ay natigilan sa una at nagtanong pabalik bilang tugon. Lumiwanag ang kanilang mga mukha sa kaginhawaan. Hindi kami mula sa lahi ng hayop. Tumanggo-tango si Dustin habang nakangiting panatag. Tila na dahil sa pagsalakay ng hukbo mula sa Beast City. Ang bawat buhay na nilalang sa Galaxy World ay naging takot at paranoid. Sa sandaling makakita sila ng mga estranghero, makita nilang ipinapalagay na sila ang mga mandirigma ng lahi ng hayop. Nobela. Gayunpaman, nang magpapaliwanag pa sana si Dustin, biglang may kumatok sa kanila. Boom! Ang lahat ay hindi makatayo sa kanilang mga paa habang ang mundo ay nagsimulang manginig ng marahas. Isang kakilakilabot na ulap ng demonyo ang naanod at mabilis na gumalaw mula sa malayo. Sa isang iglap, lumipad ito sa itaas ng mga bundok. Oh, nakikita kong maraming nayon ng mga mortal sa lugar na ito. Huminto ang mga ulap ng demonyo. Mahigit 12 tao ng lahi ng hayop ang lumitaw.
Patuloy silang nagpapadala ng malakas na aura ng demonyo habang ang kanilang mga mukha ay mukhang kakila-kilabot at pangit. Bumabaka at mahuli ang isang grupo ng mga babaeng mortal para masaya. Ang isang babae mula sa mortal na mundo ay masyadong mahina. Hindi ito kawili-wili. It doesn't matter. Mga laruan sila. At least, mas marami pa tayong mapaglalaroan kapag bored tayo in the future. Ang mga tinig ng ilang lalaki ng lahi ng hayop ay narinig habang sila ay nag-uusap. Bumaba na tayo dyan at tingnan natin ang sarili natin. Sa susunod na sandali, isang dosenang mga tao ng lahi ng hayop ang dumating na lumulutang mula sa ulap at dumapo sa lupa. Tingnan mo, may dalawang mortal na babae dyan. Tignan mo yung batang yun. Ang cute niya. This one's my favorite. Nakita ng mga lalaking ito si Dustin at iba pa sa isang sulyap. Ang isa sa kanila ay nakatitig kay Shena na may pulang mata at diretsong naglakad. Nainiunat ang kanyang braso. Well, maganda din yan. Arrest her. Utos ng isa pang lalaki na may malamig na boses. Sa isang iglap, mahigit isang dosenang lalaki ng lahi ng hayop ang mabilis na gumalaw at pinalibutan si Dustin at ang iba pa. Oh my God! Sila ang mga miyembro ng lahi ng hayop. Sa pagharap sa higit sa isang dosenang miyembro ng lahi ng hayop. Ang mag-asawa ay namutla. Namumutla sa kanilang mukha ang kawalan ng pag-asa. Umatras silang dalawa. Itinago sa likod nila ang kanilang anak. Labis na kinabahan ang mag-asawa ngunit handa silang lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Mukhang mamamatay tayo dito ngayon. Sabi ng babae. Ang kanyang mga mata ay nagpahayag kung paano siya nagbitiw sa kapalaran. Na siya ay mamamatay ngayon. Huwag kang matakot, kamatayan lang. Kahit mamatay tayo, magkakasama pa rin ang pamilya natin. Aliw sa kanya ng lalaki. Mga Ginoo, I'm so sorry. Ngayon lang ako nagkamali. Sa kasamaang palad, wala tayong magagawa. Narito ang mga tunay na miyembro ng lahi ng hayop. At walang paraan para makatakas. Lubusan nila tayong napapalibutan. Taos-pusong humihingi ng tawad ang lalaki habang nakatingin kay Dustin, Fletcher at Shepard. Sa puntong ito, masasabi niya na ang tatlong estranghero ay hindi miyembro ng lahi ng hayop. Teka, dalawa sa kanila ay magsasaka. Akala ko mortal silang lahat. Haha, hulaan mo, napakaswerte talaga natin ngayon. Ang kahanga-hangang babaeng ito ay nasa banal na kaharian. Mabuti. Napakagaling. Guys, ito ay talagang isang kahanga-hangang araw. Sa wow. Ang napakarilag na babaeng iyon sa Divine Realm ay talagang mainit. Mas magaling siya kaysa sa mga mahihina at mortal na babaeng nakita natin kanina. Ang dosenang mga miyembro ng lahi ng hayop ay labis na natuwa nang malaman na ang mag-asawa ay nasa Divine Realm. Nabigo silang makita ang lakas ni Dustin, Shepard, at Fletcher sa dalawang dahilan. Una, silang tatlo ay mga banal na Diyos habang sila ay nasa banal na kaharian. At pangalawa, sadyang itinago ng tatlo ang kanilang mga aura. Patayin natin ang asawa at hulihin natin ang kanyang asawa. Para mapanatili natin ang ating sarili. Maaari rin nating isama ang batang babae na iyon. Tuwang-tuwang sabi ng isa sa mga miyembro ng lahi ng hayop sa kanilang mga kasama. Kasabay nito, ang dosenang mga miyembro ng lahi ng hayop ay naglabas ng napakaraming lakas ng demonyo. Na nakatutok sa mag-asawa at handang kunin ang mga ito. Naramdaman ng mag-asawa ang kapangyarihan ng demonyo na kikitil ng kanilang buhay. Ang kawalan ng pag-asa at pagbibitiw ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Mahigit tayo sa bilang. Walang pagkakataong talunin sila. Naisip ng mag-asawa. Paano kung kitilin na lang natin ang sarili nating buhay? Mas mabuti na yon kaysa ipahiya nila. Sabi ng babae. Hindi maitago ng kanyang magandang mukha ang galit at pagkadismaya sa kanyang nararamdaman. Mukhang problemado ang lalaki at hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ng asawa. Nakatingin lang ito sa kanya at walang sinabi. Ahem. Excuse me. Wala kang dapat ikatakot. Sila ay isang grupo lamang ng mga walang kwentang mahihina. Sinisiguro ko sa iyo. Magiging maayos ka. Biglang sabi ni Dustin. Anong sinabi mo? Napatulala ang mag-asawa. Tinanggap na nila ang kanilang kapalaran.
ang mamatay sa araw na ito. Fuck! What the hell are you saying? You loser! Sino ka ba sa tingin mo? Tinatawag kaming weaklings. Naasar ang mga miyembro ng Beast Race sa sinabi ni Dustin. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw na madungis na brat. With that, isa sa kanila ang nag-unat ng kamay para salakayin si Dustin. Inilagay ni Dustin ang kanyang mga kamay sa likuran niya. At nanatiling nakalagay. Hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Sa isang iglap, ilang pulgada na lang ang layo ng kamay kay Dustin. Gayunpaman, hindi ito makalapit sa kanya na para bang may hindi nakikitang pader ng enerhiya sa pagitan nila. Ang mag-asawa ay nalilito sa eksena. Hindi alam kung ano ang gagawin dito. Nang hindi gumagalaw, inilabas ni Dustin ang kaunting enerhiya gamit lamang ang kanyang isip. Ang alon ng enerhiya ay humampas patungo sa mga miyembro ng lahi ng hayop. Na tinamaan silang lahat. Walang nakaligtas dahil lahat sila ay naging alabok sa isang pintig ng puso. Wow! Ang galing! Pare! Bulalas ni Shepard. Medyo nagulat din si Fletcher sa performance ni Dustin. Parehong sina Fletcher at Shepard ay preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Madaling gawain din para sa kanila na kunin ang mga miyembro ng lahi ng hayop na nasa Divine Realm lamang. Gayunpaman, imposible para sa kanila na pumatay ng isang dosenang miyembro ng lahi ng hayop na nagpakawala lamang ng kaunting enerhiya tulad ng ginawa ni Dustin. Lahat sila, patay. Hindi makapaniwalang sambit ng mag-asawa. Hinahanap ang anumang bakas ng mga miyembro ng lahi ng hayop. Wala silang nahanap. Masyado silang mahina upang mapagtanto na ang mga miyembro ng lahi ng hayop ay namatay lahat sa mga kamay ni Dustin. Dude, alam mo ba kung anong nangyari sa kanila? Paano sila biglang naging pulbos ng ganyan? Ba't mo ginawa yon? Tanong ng lalaki habang naguguluhang nakatingin silang mag-asawa kay Dustin. Hulaan nila na pinatay silang lahat ni Dustin. Kaya pinatay mo ang mga halimaw na iyon at iniligtas kami. Tanong ng batang babae habang inosenteng nakatitig kay Dustin gamit ang malalaking mata. Oo, niligtas kita sa mga demonyong iyon. Nakangiting sagot ni Dustin. Naging mahal niya ang maliit na babae. Dustin, may mga miyembro talaga ng pamilya ko na nagtatago sa baryong ito. Nararamdaman ko na sila ay malubhang nasugatan. Kailangan kong pumunta at tingnan sila. Sabi ni Shepard kay Dustin bago siya sumugod sa nayon. So hinahanap mo ang mga miyembro ng pamilya Wu? Nagtatakang tanong ng lalaki. Yes, sagot ni Dustin sabay tango. Siya at si Fletcher ay nagsimulang sumunod kay Shepard. Dahil sa ayaw nilang maiwan mag-isa. Sinundan din sila ng mag-asawa at ng kanilang anak na babae sa nayon. Natagpuan ni Shepard ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa silangan ng nayon. Nagtago sila sa ilalim ng isang malayong bahay na gawa sa tiles. May mga 50 tao, lahat sila ay mga magsasaka. At lahat sila ay nagtamo ng matinding pinsala. Kinailangan silang magamot kaagad. Lahat sila ay nagtago sa butas na kanilang hinukay sa ilalim ng bahay. Maraming makikinang nahanay ang naset up sa paligid ng butas upang itago ang kanilang mga aura mula sa mga mata. Lalo na ang mga masasamang miyembro mula sa lahi ng hayop. Kung hindi alam ni Shepard ang isang lihim na kasanayan na nagbigay daan sa kanya upang madama ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Hindi niya matutunton ang mga ito. Tito Ernest, anong nangyari sa'yo? Nasaan ang aking mga magulang? At lolo, nasaan siya? Tanong ni Shepard sa isang medyo may edad na lalaki sa isang sulok. Nako, anak, mahabang kwento. Sagot ng nasa katanghaliang gulang na may pait sa boses. Siya ang tiyuhin ni Shepard. Si Ernest, isang medium grade na Diyos na Diyos. Isa siya sa pinakamalakas sa mga nakaligtas na miyembro ng pamilyang Wu. Sa kasamaang palad, siya rin ay malubhang nasugatan. Kaunti na lang ang natitira niyang essence ng dugo sa kanya kaya nanghihina na siya. Sa ganitong estado, madaling matalo siya ng ilang cultivator sa Divine Realm. Ang mga tropa mula sa Beast City ay sumalakay sa Galaxy World. 1/3. Tulad ng alam mo, ang aming pamilya ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Galaxy World at nakuha namin ang kanilang atensyon. Pinalibutan ng hukbo ng Beast City ang aming punong tanggapan.
na nagnanais na lipulin kami. Alam ng aming pinuno na hindi kami magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanilang hukbo. Para mailigtas kami sa pagpatay. Hinati niya kami sa ilang grupo. Naghiwalay kami at sinubukang tumakas mula sa punong tanggapan. Ako at ang aking mga tao ay nakipaglaban sa isang paraan upang makalabas at sa wakas ay napailing sila. Sa kasamaang palad, karamihan sa aking mga tao ay namatay habang kami ay tumatakbo. Sa wakas, nakarating na kami sa nayong ito at dito na kami nagtatago simula noon. Isinalaysay ni Enes ang mga kamakailang pangyayari sa loob ng kanilang pamilya. Nasaan ang ibang mga miyembro? Kung gayon, nag-aalalang tanong ni Shepard. Noong mga oras na iyon, wala kaming choice kundi maghiwa-hiwalay at mawala ng ugnayan sa isa't isa. Ngunit narinig ko na ang aming pinuno ay nakipaglaban sa hukbo ng lahi ng hayop ng direkta. Kasama ang isang malaking bilang ng malalakas na miyembro sa aming pamilya. Iyon ay upang makagambala sa kanila upang ang mga mahihinang miyembro ay makatakas ng ligtas. Ang iyong ama ay isa sa mga mandirigmang iyon. Sagot ni Enes. And so what happened? My father was engaged in a head-on fight. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Shepard na hindi mapakali sa pag-unlad ng kwento. Kailangan kong mahanap ang aking ama ngayon din. Tumayo si Shepard at handa nang umalis sa hideout. Shepard, huwag kang magpakatanga. Kung mag-isa ka, hindi ka makakalaban sa hukbo ng Beast City. Agad na sabi ni Enes na ikinagulat niya sa biglaang desisyon ni Shepard. Huwag kang mag-alala, Shepard. Sasamahan kita at hahanapin ang iyong ama. Tumayo din si Dustin bilang suporta kay Shepard. Kailangan mong manatili. Palamigan ang iyong ulo at huwag kumilos ng basta-basta. Hindi mo bagets. Ang aming buong angkan ay walang laban sa hukbo ng lahi ng hayop. Nauwi kami sa ganito dahil masyado kaming mahina para labanan sila. At saka, preliminary grade divine gods lang kayo. Anong pagkakaiba ang inaasahan mong gawin kung pupunta ka doon? Papatayin mo lang ang sarili mo. Galit na sigaw ni Enes habang tinuturuan sina Shepard at Dustin. Naiintindihan ko, ngunit ang aking ama ay nakulong doon. Hindi ako tatayo at panoorin siyang mamatay. Ililigtas ko siya kahit na ito ay pagwawalang bahala ng aking buhay. Bulalas ni Shepard. Pagkatapos ay agad siyang naging isang sinag ng liwanag at lumipad palayo. Pag-alis niya, mahigpit na sinundan siya ni na Dustin at Fletcher. Damn it, napakatigas ng ulo niya. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko sa kanya. Galit na galit si Enes kaya natapakan niya ang kanyang mga paa sa lupa. Bata pa siya. I can't let him get himself killed. Sabi ni Enes habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Shepard at iba pa. Bago niya hinabol si Shepard, sinabihan niya ang iba pang miyembro ng kanyang angkan na manatili sa butas at magtago doon sandali. Pagkatapos noon, mabilis siyang umalis at pumanhik sa langit. Nang umalis sila sa Galaxy World, palihim na gumalaw sina Shepard, Dustin, at Fletcher sa espasyo. Nakita nila na maraming miyembro ng lahi ng hayop ang nakakalat. Kasabay nito, nakita rin nila ang kanilang mga nilalang na tumatakbo. Lumalabas na sila ay mga katutubo ng Black Cosmos. Inilabas ng tatlo ang kanilang hitsura na pakiramdam at nakita ang mga miyembro ng lahi ng hayop. Itinago nila ang kanilang mga aura at sinisiguradong liko nang makita sila. Sa ganitong paraan, napigilan nilang harapin ang sinumang miyembro ng lahi ng hanggang makarating sila sa kanilang destinasyon. Ang downside lang ay medyo natagalan sila bago sila nakarating sa lugar. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang malaking bituin. Napansin nila na masiksik ang enerhiya sa lugar na ito. At may mga makikinang na batas na bumubuo ng mga makukulay na ilaw na nakapalibot sa nasabing bituin. Sa hitsura nito, halatang masigla at maunlad na bituin. Gayunpaman, dahil sa pagsalakay ng lahi ng hayop, ang bituin ay nilamon na ngayon ng mga demonyong aura. At ang buong lugar ay nasa estado ng kaguluhan. Nakita nila na may ilang bangkay na nakakalat. At ang kanilang dugo ay naging isang mababaw na pool sa lupa. Nagkaroon ng mga bitin sa buong lupain. At ang dagat ay umaagos ng pabaligtad. Ang mga bundok ay gumuho.
At ang buong lugar ay ganap na nasira. Sa kasalukuyan, ilang grupo mula sa lahi ng hayop ang sumakop sa bituin. Dustin. Ito ang Woostar. Ito ang punong tanggapan ng aming angkan. Ang mga anak ng mga asong ito. How dare they make such a beautiful place into this gulo? Hindi napigilan ni Shepard ang kanyang emosyon nang makita niya ang nangyari sa bituin na nasa harapan nila. Nang makitang tuluyang nawasak ang kanyang bayang sinilangan. Agad siyang nataranta. Sa kanyang galit, nagliliyab na apoy ang lumabas sa kanyang katawan. Shepard, kailangan mo munang kumalma. Nandito kami para hanapin ang iyong ama. Nahanap mo na ba ang kinaroroonan niya? Malumanay na paalala ni Dustin kay Shepard. Tama. Bigyan mo ako ng segundo. Sinubukan ni Shepard na kontrolin ang kanyang galit at pinalawak ang saklaw ng kanyang espiritual na pakiramdam upang hanapin ang kanyang ama sa Woostar. Nakita ko siya. Nasa ancestral land namin siya ngayon. Buhay pa ang tatay ko pati na rin ang ibang mga amo ng aming angkan. Gayunpaman, napapalibutan sila ng ilang mga masters ng lahi ng hayop. Halika, may iligtas pa natin sila. Bulalas ni Shepard. Sabik na baka may mangyari sa kanyang ama anumang minuto. Sa sandaling ito, naabutan na sila ni Enes. At narinig din niya ang iminungkahi niya. Shepard, masyado kang walang ingat. May mga tao sa lahi ng mga hayop sa lahat ng dako. Gaano ka ba talaga nagpaplanong iligtas ang iyong ama at ang iba pang mga amo? Madali nila kaming mahahanap kapag nakapasok kami sa lugar na iyon. Hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok ng ganito. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan para makalusot. Mungkahi ni Enes habang hawak niya si Shepard sa braso. Pero wala na tayo sa oras. Baka mawala ng buhay ang tatay ko at ang iba kung hindi tayo agad-agad. Pakli ni Shepard. Alam niyang parang baliw na ideya iyon. Pero ipagsapalaran pa rin niya ito para lang mailigtas ang kanyang ama. Shepard. Hindi ka nag-iisip ng maayos. Makinig ka sa akin at gawin mo ang sinasabi ko. Mariing giit ni Enes habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Shepard para pigilan ang pamangkin na makawala at padalos-dalos na kumilos. Open your eyes. Sa tingin mo kaya ba natin ang tropa ng Beast Race? Pupunta ka sa isang suicide mission. Kung may nangyari sa iyo, paano ko ito ipapaliwanag sa iyong ama? Tiyuhin mo pa rin ako. Dapat makinig ka sa akin. Deklare ni Enes sa matigas na boses. Bagamat malubhang nasugatan si Enes, hindi naalis ni Shepard ang kanyang pagkakahawak. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang medium grade na banal na Diyos. Tito Enes, pabayaan mo na ako, sabi ni Shepard habang nagpupumiglas na makawala. Shepard, alam namin ang nararamdaman mo. Pero tama ang tito mo. Alam nating lahat na ang mga tao sa Beast City ay napakalakas. Dapat tayong mag-ingat kung talagang gusto mong iligtas ang iyong ama. Pinayuhan siya ni Fletcher. Si Fletcher ay talagang isang preliminary grade na Diyos na Diyos. Tulad ni Dustin at Shepard. Bukod dito, parehong naging mga banal na Diyos kamakailan sina Dustin at Shepard. Malinaw niyang alam na sa kasalukuyan. Wala sila sa posisyon para labanan ang karera ng hayop ng direkta. Si Enes, na dapat ang pinakamalakas sa kanilang grupo, ay nagtamo ng mga pinsalang pinsala. Habang ang iba sa kanila ay mga preliminary grade na divine gods lamang. Kapag nakita sila ng mga miyembro ng lahi ng hayop, sila ay nasa malaking problema. Dustin. Tawag ni Shepard nang mapansin niyang nanatiling tahimik si Dustin sa buong oras na ito. Si Dustin ang pinagkakatiwalaan niya sa mga kaibigan niya sa edad niya. Mas hinangaan niya si Dustin kaysa sa iba. Kung tutuusin, nakikinig lang siya sa mga sasabihin niya. Nobela, ilang sandali, natahimik si Dustin dahil abala siya sa pagsusuri sa kalagayan ng Woostar at iba pang Black Cosmos sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan ng kahulugan. Nang tawagin siya ni Shepard, katatapos lang niyang suriin ang sitwasyon ng buong cos. Napagtanto niya na mayroong 2 premium grade na Divine God. 12 ng medium grade na Divine God. At napakaraming preliminary grade na Divine God sa mga tropa ng Beast Race na naruroon sa Black Cosmos. Sa Woostar, mayroong isang premium grade Divine God.
Ilang medium grade at 12-dosenang preliminary grade na divine god ng lahi ng hayop. Sa ngayon, inaatake nila ang ancestral land ng Wooklan. Ito ay talagang isang mahirap na sitwasyon. Ang lahi ng hayop ay napakalakas na puwersa. Nagpadala pa sila ng napakaraming divine god na ito para salakayin ang isang cosmos. Hindi nakakagulat na madali nilang masakop ang anumang lahi at cosmos kahit kailan nila gusto. Napaisip si Dustin habang iniisip ang kanilang sitwasyon. Ang Beast City ay napakalawak at makapangyarihang grupo. Ang ambisyon ni Marlon na pamunuan ang buong Sea of Chaos ay hindi magiging isang malayong pangarap kung magpapatuloy ang kanilang pangangibabaw. Dustin, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sa pagkakataong ito, hiningi ni Shepard ang opinyon ni Dustin. Umaasang sasang-ayon siya sa kanya sa pagsalakay sa Woostar. Oo, pumasok na tayo at iligtas sila. Maikling at nakakagulat na sagot ni Dustin. What the hell are you talking about? Galit ka ba? Sinasabi mo sa amin na dumiretso lang sa kinaroroonan nila at harapin sila ng direkta. Saan mo kinukuha ang tiwala mo? Ikaw din ay isang bata at mayabang na bata. Gulat na tugon ni Enes matapos marinig ang sinabi ni Dustin. Ang higit na nagpakiliti kay Enes ay sinabi ito ni Dustin sa kalmado at walang pag-aalala na paraan. Hindi niya maisip kung paano naging ganito si Dustin sa kabila ng kabigatan ng sitwasyon. Pero hindi ba tayo masyadong mahina para hawakan sila? Paano natin gagawin iyon? Sinubukan ni Fletcher na maging kalmado kahit na nabigla rin siya sa matapang na plano ni Dustin. Dustin, ngayon, maging si Shepard ay medyo nag-alinlangan. Kahit na gusto niyang iligtas ang kanyang ama, ayaw niyang ilagay ang kanyang mga kaibigan sa isang kakila-kilabot na sitwasyon. Huwag kang mag-alala, Shepard. Mapagkakatiwalaan mo ako. I'll be sure to rescue them. Nakangiting sabi ni Dustin sa kanya. Dahil nakuha niya ang Chaotic Heaven Body. Naging mas mahusay si Dustin sa ilang aspeto. Siya na ngayon ay sapat na matalino upang matukoy at sukatin ang kanyang sariling mga kakayahan. Kahit na may premium grade na Divine God sa mga kalaban sa Woostar. Sapat na ang tiwala niya na kakayanin niya sila. Pagkasabi niyon, agad na umalis si Dustin at nagtungo sa Woostar. Sige, kung sinabi ni Dustin na huwag kang mag-alala, then I'm in. Let's break in together. Sa pamamagitan lamang ng katiyakan mula kay Dustin. Ang lahat ng mga pagdududa ni Shepard ay nawala sa isang iglap. Walang pag-aalinlangan. Humakbang siya para maabutin si Dustin. Besides, nakita rin niya ang confidence sa mga mata ni Dustin. Walang bakas ng pagmamataas sa kanila. Alam talaga ni Shepard na alam ni Dustin ang kanyang ginagawa. Naniniwala ako sa iyo, Leader Dustin. Kung ito ang desisyon mo, sasama ako sa iyo. Nagdesisyon din si Fletcher. Inipon ang kanyang lakas ng loob. At pumunta sa Woostar. Tumigil ka nga dyan. Nang makitang pumunta ang tatlo, agad na humakbang si Enes at tumayo sa harapan ni Dustin para harangan ang kanyang dinadaanan. Bata, hindi ka ba marunong makinig sa matatanda? Mapapatay mo kaming lahat kapag ginawa mo talaga ito. Kaharap natin ang hukbo ng lahi ng hayop mula sa Beast City. Ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos. Sa tingin mo ba ito ay isang laro lamang kung saan maaari mong ipakita ang iyong mga kakayahan? Kung pagod ka na sa buhay mo, mag-isa ka, huwag mong isama si Shepard. Paalala ni Enes habang nakatitig kay Dustin. Shepard, wala kang pupuntahan, sabi ni Enes habang lumingon sa pamangkin. Nagpatuloy sa pagkagalit si Enes dahil sa katigasan ng ulo nila. Nakatakda na ang kanyang isip. Gusto niyang paalisin si Shepard sa lugar na iyon bago niya mapatay ang sarili dahil sa kalokohan ni Dustin. Sir, alam kong hindi ka makikinig sa anumang sasabihin ko. Ngunit hindi nito nabubure ang katotohanan na kailangan nating gumawa ng isang bagay para mailigtas ang iyong mga angkan. Kahit na hindi na pumunta si Shepard. Gagawin ko. Mahinahong sabi ni Dustin kay Enes. Alam niyang kahit anong sabihin niya ay pipigilan pa rin sila ni Enes. Pagkatapos ng lahat, paano niya hahayaan ang mga preliminary grade na banal na Diyos lamang ang humarap sa makapangyarihang lahi ng hayop? Kaya naman,
Walang pagpipilian si Dustin kundi samantalahin ang spatial law para makalampas sa Enes. Sa isang kisap mata, nawala siya sa harap ni Enes at tinungo ang Woostar. Dahil nakuha na ni Dustin ang chaotic heaven body, naramdaman na niya ngayon ang orihinal na magulo sa kanyang paligid. Kaya, ang spatial law na ginamit niya sa panahong ito ay isinama sa orihinal na magulong batas. Si Enes ay isang ordinaryong katamtamang antas na banal na Diyos. Ibig sabihin ay nilinang lamang niya ang karaniwang batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Walang paraan na mapipigilan niya si Dustin, na magagamit na ngayon ang orihinal na magulong batas. Sa isang iglap, papasok na si Dustin sa lupain ng Woostar. What happened? How could I fail to stop him? Anong teknik ang ginamit niya para malagpasan ako? Napatulala si Enes nang mapagtantong wala na sa kanyang paningin si Dustin at malapit nang mapunta sa Woostar. Ngayon, huli na para pigilan niya si Dustin. Pagkalapag ni Dustin sa Woostar, agad siyang nakita ng kanilang miyembro ng Beast Race. Hoy, brat, sino ka ba? Sigaw ng isa sa mga miyembro ng Beast Race habang tinanong niya si Dustin. Alam nila na si Dustin ay talagang isang tagalabas. Kaya't sumugod sila at nagsara. Nang walang anumang babala, ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig. At isang espada ang agad na lumabas. Ang espada ay naglabas ng nakakatakot na aura ng espada na umaatake sa mga miyembro ng lahi ng hayop. Sumabog ang aura ng espada at sinira ang lahat ng humaharang sa daraanan nito. Sa isang split segundo lang, nagawang ilabas ni Dustin ang lahat ng miyembro ng Beast Race na tumanggap sa kanya. Nobela. Gayunpaman, ang kaguluhan ay mabilis itong nakakuha ng atensyon ng iba pang miyembro ng Beast Race sa Woostar. Agad nilang naramdaman ang presensya ni Dustin at sinugod siya. May kasama tayo. Mag-ingat ka sa lalaking yan. Ngayon, mas maraming miyembro ng lahi ng hayop ang nakapaligid kay Dustin kaysa noong una siyang dumating. Ito ang sinasabi ko. Ngayon alam na nila na nandito tayo. Nababaliw na tayo dahil sa kalokohan ng brat na yon. Hindi napigilan ni Enes na mapasigaw sa mga gigil ng ngipin dahil namutla ang mukha niya sa takot. Kasabay nito, sina Shepard at Fletcher ay nakarating sa panig ni Dustin. Handa nang sakupin ang kanilang mga kaaway. Kinagat ni Enes ang kanyang mga ngipin at kalaunan ay lumapag sa tabi ni Shepard. Bata, hindi mo ba alam na ang kay-abangan mo ay maglalagay sa ating lahat sa ganitong sikip? Sana ay hindi mo na ito hahayaang mangyari muli. Shepard. Ngayon, kapag nagsimula na ang laban, tumakbo lang ng mabilis hanggat maaari. Pagtatakpan kita, umalis ka na lang dito. Okay. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa tatay mo kung may mangyari sa iyo dito sa labas. Malinaw ba ako? Nang matapos siyang magsalita, nagpakawala si Enes ng isang mahaba at mabigat na buntong hininga. Nakaramdam na siya ng desperada sa puntong ito. Sinabi sa kanya ng kanyang bituka na imposibleng makatakas sila. Lalo na ngayong wala sila sa kanilang peak states. Nobela. Samantala, kinubkob ng mga nilalang mula sa lahi ng hayop si Dustin at ang kanyang mga kasama. Magpakilala kayo. Kabilang sa mga ito ang 2 katamtamang antas na banal na mga Diyos at 7 paunang gradong mga Diyos. Oh, teka, kilala kita. Galing ka sa Woklan. Di ba? Haha, siguradong nililigawan mo talaga si kamatayan para bumalik ka ha. Aaminin ko, napakatapang mo iyan. Tinukso ng isa sa mga katamtamang gradong banal na Diyos mula sa lahi ng hayop si Enes na may mapanuksong mukha. Ang katamtamang antas na Diyos na ito ay sigurado na nakilala niya siya dahil si Enes ay isa sa malalakas at sikat na mandirigma ng Woklan. Nakita niya si Enes na nakikipaglaban sa mga miyembro ng Beast Race noong atakihin nila ang Woostar noon. Masyado ka nang lumayo. Sigurado ako na mayroon kang napakahabang listahan ng mga kakilakilabot na bagay na nagawa mo. Maya-maya, parurusahan ka ng karma. Nakaramdam din si Enes ng pagkapuot sa kanya. Nagkatinginan sila na may mapaghiganti na mga mata at nakakuyom ang mga panga nang magkita sila. Noong una, nang salakayin ng hukbo ng lahi ng hayop ang kanilang bayan. Ang Woostar, ang katamtamang antas na banal na Diyos na ito ay walang awa. Walang awa, at madaling kumitil sa buhay ng lahat ng hamarang sa kanya.
Hindi na nila mabilang kung ilang miyembro ng Wuklan ang napatay niya. Karma. Ha! Huwag kang masyadong walang muwang. Inosenteng kaibigan ko. Malapit nang sakupin ng ating lahi ng hayop ang buong Sea of Chaos. Kapag ang ating mahal na Panginoong Marlon ay naging pinakamataas na pinuno ng lahat ng mga nilalang sa Sea of Chaos. Ito na ang magiging wakas para sa iyo. Mayabang na deklara ng katamtamang antas na banal na Diyos mula sa lahi ng hayop habang siya ay nagpakawala ng malakas na tawa. Bago pa mapawi ang kanyang baliw na tawa, sinenyasan niya ang kanyang mga kasama na alisin si Dustin at ang iba pa. Sige, ibaba mo silang lahat. Ang 7 preliminary grade na Divine God na nakatayo sa tabi niya ay mabilis na sumugod patungo kay Dustin. Bagamat si Enes ay isang medium grade na banal na Diyos, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nabawasan ng husto dahil sa kanyang matinding pinsala. Sa makatuwid, hindi siya sineseryoso ng mga preliminary grade na Divine God na iyon at itinuring siyang isang maliit na prito. Hoy, brat, just stop trying so hard. Okay, you can just give up now and surrender. Tumahol ang isang preliminary grade Divine God mula sa lahi ng hayop. Sumugod siya patungo kay Dustin. Itinaas ang isang kakaibang hugis na talam. At hinampes siya. Ang malademonyong talam ay mabilis na gumalaw, na lumilikha ng hangin, kung saan man ito dumaan. Bumagsak ang espasyo sa paligid nito. Sa kabila ng welga na ito, hindi siya sineseryoso ni Dustin. Inisip ni Dustin na ang taong ito ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Kaya isang kisap mata lang ng kanyang daliri ang kailangan para durugan siya. Gayunpaman, bago pa man ito magawa ni Dustin, tumakbo si Enes patungo sa kanyang direksyon, Westo, at sinalungat ang pag-atake gamit ang isang suntok na nagdulot ng napakalaking kapangyarihan ng mga bituin. Ang mga umiikot na batas mula sa kanyang kamao ay nag-evolve sa maraming malalaking bituin na may nakakatakot na enerhiya at kalaunan ay hinaranggan ang welga ng kaaway. Flang! Tumalbog ang malademonyong talam na dumating kay Dustin dahil sa pagkakabangga. Shepard! Tumakas kasama ang mga kaibigan mo ngayon. Haharapin ko sila para bigyan ka pa ng oras. Go! Tumayo si Enes sa harap ni Dustin at ng iba pa para protektahan sila. Nawala ng masabi si Dustin. Talagang nakaramdam siya ng matinding kirot sa kilos na ito. Maliwanag na si Enes ay isang responsable at mapagmalasakit na tao. Pinlano pa niyang isakripisyo ang sarili upang lumikha ng pagkakataon para makatakas ang iba sa kritikal na sandaling ito. Ha! Tignan mo tong tanga. Patayin muna natin siya. Ang preliminary grade na banal na Diyos na may dalang talam ay umungal sa galit. Agad niyang sinenyasan ang mga kasama na sabay na atakihin si Enes. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ang katamtamang grado na banal na Diyos ay ngumisi at walang tigil na nanunood sa malayo. Sa kanyang opinyon, ang isang malubhang na sugatan na katamtamang antas na banal na Diyos kahit na may 3 preliminary grade na Divine God sa kanyang tabi ay masyadong mahina para maging katapat niya. Naisip niya na kahit na gumawa ng isang hakbang ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Ano pang hinihintay mo? Takbo! Sa pagkakataong ito, naglabas si Enes ng isang pares ng bola. Nang iwagayway niya ito patungo sa kanilang mga kaaway. Ang mga agos ng malakas na kapangyarihan ng bituin ay agad na bumulwak. Handang lumaban sa mga preliminary grade na Divine God na iyon mula sa lahi ng hayop. Dustin, wala ba tayong gagawin? Sinubukan ni Shepard na hikayatin si Dustin na tulungan si Enes. Napabuntong hininga si Dustin habang nagkakamot ng ulo. Don't bother. Let me handle it. Naiinip na siya. Kaya't nagpa siya siyang tapusin ang laban na ito sa isang suntok dahil ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras sa lugar na ito. Swoosh! Ibinuka niya ang kanyang bibig at lumabas ang isang lumilipad na espada. Slash! Ang maliwanag na ningning nito ay pumutol sa kalawakan. Ang lumilipad na espada ay may malakas, makapangyarihang aura, at ang kinang nito ay maihahambing sa libo-libong bituin na sabay-sabay na nagniningning. Na nagpapalabo sa lahat ng bagay sa paligid nito. Ang espadang ito ay tiyak na walang talo. Sa kasalukuyang cultivation base ng swordsmanship ni Dustin, ang kapangyarihan ng kanyang flying swordsmanship ay napakalakas.
habang ang liwanag nito ay kumikinang sa buong kalawakan. Patuloy nitong iniikot at nilalas ang bawat preliminary grade na Diyos na hamarang sa kanya. Puff! Puff! Sa isang segundo lang, sumabog ang lahat ng preliminary grade na Divine God ng lahi ng hayop. Maging ang kanilang sarilisak na mga kaluluwa ay nawasak. Ano-anong nangyari? Si Enes ay abala sa pagwawagiway ng kanyang mga bola ng buong lakas upang labanan ang mga pag-atake ng mga kalaban nang bigla siyang natarante sa mga pangyayari. Isang hindi inaasahang lumilipad na espada ang lumipad at pinatay ang mga preliminary grade na Diyos mula sa lahi ng hayop ng sabay-sabay. Ilang saglit, nakatayo siya doon na tulala at nalilito. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari gamit ang kanyang paglalarawan na kahulugan at alam na lumilipad na espada ay ipinadala ni Dustin. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi sumagi sa isip niya na kayang gawin ito ni Dustin at naisip pa niya na mali ang kanyang nakita. Alam niya na, kahit na para sa isang katamtamang antas na banal na Diyos tulad ng kanyang sarili. Ang pagpatay sa 7 preliminary grade na mga Diyos sa isang welga ay magiging hamon pa rin. Wow! Ang galing! Napatulala rin sina Shepard at Fletcher. Bagamat alam nilang dalawa na napakalakas ni Dustin. Hindi nila inaasahan na ganito pala siya kalakas. Ano ba kasing nangyari? Isang tao mula sa malayo ang sumigaw sa galit at pagkataranta. Ang middle grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay naglabas ng galit na makita niya kung paano pinatay ni Dustin ang lahat ng kanyang mga tauhan. Kanina lang, nakatayo lang siya habang nakatalikod ang mga kamay at pasimpleng naghihintay sa mga tauhan niya na bahala sa lahat para sa kanya. Mukha siyang saplada at makapangyarihan dahil sigurado siyang malapit na nilang iharap sa kanya ang ulo ng kanilang mga kaaway. Gayunpaman, ang pagkakita kay Dustin na pinababa ang kanyang mga tauhan ay tiyak na nagpakulo ng kanyang dugo. Arg! Damn you! Brat! Nagkamali ako na minamaliit ang iyong kapangyarihan. How dare you kill all my men? Magdasal ka dahil tiyak na tatapusin ko ang buhay mo. Sisiguraduhin kong walang buhay na nilalang sa Sea of Chaos na makapagliligtas sa iyo. Halos sumabog sa galit ang medium grade na Divine God. Wala nang makakapigil sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw brat, nang walang pag-aalinlangan. Mabangis niyang inatake si Dustin at siniguro na napagtanto niya kung gaano siya kalakas. Siya ay mula sa lahi ng hayop. Kung tutuusin. Boom! Ang walang katapusang malisyosong aura. Mamamatay tao na kalooban. At malademonyong aura ay biglang lumabas mula sa kanya. Pagkatapos ay pinutol niya silang lahat sa isang malaking duguan. Malademonyong palad. Ang palad na ito ay may mahahaba at matutulis na mga kuko na may pulang dugo na tumutulo mula sa bawat isa sa kanila. At ito ay naglatag ng malamig na lamig. Whoosh! Ang napakalaking duguan. Malademonyong palad ay sumugod kay Dustin ng napakalakas at niyanig ang paligid. Ang buong Wustar ay umungal at sumirit dahil sa marahas na pag-atake nito. Pinawi ng palad ang langit. At ang araw ay lumitaw na parang lumubog na. Pinatahimik at nilipol nito ang lahat ng dumaan. Malinaw na ang kanyang lakas ay nakakatakot. Nang ang lahat ng ito, sinubukan ni Enes na tasahin ang kanyang kapangyarihan at napagpasyahan na hindi siya makakapantay sa galit na medium grade na Diyos na ito ay makita ang kanyang sarili na pinsala at ang kanyang pinakamataas na estado. Napagtanto kung ano ang malapit ng mangyari. Magiging sina Shepard at Fletcher ay nabigla. Nahirapan silang huminga at makagalaw nang maramdaman nilang lahat ang napakalaking kapangyarihan na ibinubuga ng nakasusuklam na dagwang palad. Nakaramdam sila ng panghihina at panghihina. At hindi na nila alam kung ano pa ang gagawin. Dustin. Takbo. Sinubukan nina Enes, Shepard, at Fletcher na balaan si Dustin. Ilang sandali pa ang layo ni Dustin mula sa tuluyang nababalot ng mapusok na dagwang palad ng demonyo. Biglang kumilos si Dustin. Ang napakaraming magulong enerhiya ay lumabas sa kanya habang ang lahat ng mga lihim na kaharian sa kanyang katawan ay sabay na naisaaktibo. Na nagbibigay sa kanya ng napakalaking enerhiya. Boom! Walang pag-aalinlangan. Binato ni Dustin ng suntok ang paparating na palad. Bagamat simple ang hakbang,
Ang lahat ng quintessence ng iba't ibang diskarte sa kamao na ginawa ni Dustin sa buong buhay niya ay nakondensed sa isang suntok. Boom! 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 Isang nakakabinging pagsabog ang sumabog ng bumangga ang kamao ni Dustin sa dagwang palad ng demonyo. Nayanig ang lahat sa kanilang paligid dahil sa sobrang impact ng banggaan. Maging si Dustin ay napilitang umatras ng ilang hakbang dahil sa impact. Sa isang sulyap, mukhang dahado si Dustin. Pero sa totoo lang, wala man lang naramdamang sakit si Dustin. Bukod dito, ito ay isang dalisay at simpleng head-on collision ng lakas. Sa totoo lang, hindi pa naipapakita ni Dustin ang kanyang husay sa paggalaw ng katawan o ang kanyang napakatalino na cultivation base ng swordsmanship. Long story short, hindi natatakot si Dustin sa medium grade na banal na Diyos kung isasaalang-alang kung gaano kalaki ang kanyang pangkalahatang kapangyarihan. Bumalik sa Fallen Divine Valley. Nagkaroon ng lakas si Dustin na lumaban sa kahit na lupa laban sa mga medium grade na Divine God at pumatay pa nga ng preliminary grade na mga Divine God. Mukhang lumalakas pa ang pisikal kong katawan pagkatapos kong makuha ang Chaotic Heaven Body. Kahit na nakikipaglaban lang ako sa isang katamtamang antas na banal na Diyos. Nanatili pa rin hindi nasira ang katawan ko matapos harapin ang dagwang malademonyong palad. Hindi lang ako handa. Kaya napilitan akong umatras ng ilang hakbang. Kinuha ni Dustin ang kanyang kalagayan at labis na nasisiyahan sa kanyang mga natuklasan. Ano? Mali ba ang nakita ko? Bumalandra ang pagkalito sa mukha ni Enes nang makita niyang ligtas at maayos pa rin si Dustin sa kabila ng nakakatakot na banggaan ng kanyang suntok at palad ng medium grade na Divine God ng lahi ng hayop. Alam niya na ang medium grade na banal na Diyos sa harap ng kanyang mga mata ay nakatayo sa ulo at balikat sa itaas ng kanyang mga kapantay sa parehong medium grade na banal na antas ng Diyos. Sa palagay ni Enes, kahit na siya ay nasa best niya, hindi pa rin niya kayang talunin ang kalaban ni Dustin. Minamaliit namin si Leader Dustin. Ngumiti si Fletcher at dahan-daang umiling. Oo, mahirap talaga siyang makita. Dagdag pa ni Shepard. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kaaya-ayang sorpresa. Mukhang hindi sapat ang lakas mo para patayin ako. Panunuya ni Dustin sa medium grade Divine God. Isang mapaglarong tingin ang lumitaw sa mukha ni Dustin ng sandaling iyon habang lumiliwanag ang kanyang kalooban habang matagal siyang nakita sa katamtamang antas na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Arg! Imposible ta! Ang isang preliminary grade na banal na Diyos ay mangangahas na magiging napakayabang sa harap ko. Pumunta sa impyerno. Purong galit ang lumitaw sa mukha ng katamtamang antas na banal na Diyos habang siya ay nagpakawala ng nakakabinging sigaw. Ang demonyong aura ay umuusbong sa paligid niya at nahulog siya sa isang kakilakilabot na estado ng kabaliwan na mas lalo siyang nairita dahil kay Dustin. Brat! Tingnan natin kung ilang beses kang makakaligtas sa mga pag-atake ko. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng isang medium grade na banal na Diyos. Isang nakatutuwang liwanag ang nagliwanag sa mga mata ng katamtamang grado na banal na Diyos habang marahas niyang tinitigan si Dustin na may namumungay na mga mata. Sa susunod na sandali, ang katamtamang antas na banal na Diyos ay naglunsad ng isa pang pag-atake. Nobela. Boom! 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 Sa gitna ng alon ng malademonyong aura, ang hindi mabilang na madugong pulang malademonyong palad ay patuloy na namumuo at namumuo. Napuno ng 10,000 malademonyong palad ang kawalan sa isang kisap mata. Ang bawat dambuhalang palad ay umagos ng pulang likido na umaamoy ng dugo mula sa matalas na mga daliri. Maraming madugong mga palad ng demonyo ang naglunsad ng ulan ng pag-atake kay Dustin. Ang kapangyarihan ng isang medium grade Divine God. Fine. Let me see it. Walang bakas ng takot sa mukha ni Dustin. Isang malakas na dagandong ang lumabas sa kanyang lalamunan at nagpaparinig sa lahat ng bituin sa sansinukob sa sobrang lakas nito. Boom! 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 Muli, nagising ang mga lihim na kaharian sa katawan ni Dustin. Gaya ng naitala sa Introduction to Vital Energy Circulation. Kapag na-activate na ang mga lihim na kaharian sa katawan ni Dustin, mapupuno siya ng malakas na magulong enerhiya. Bukod dito, mula nang makuha niya ang Chaotic Heaven Body,
Bumuti ang katawan ni Dustin kumpara sa dati. Bilang tugon, sunod-sunod na suntok ang pinakawala ng mga kamao ni Dustin sa bilis ng liwanag. Boom! 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 Ang nakakabinging pagsabog ay nagpaparinig sa buong lugar sa bingit ng pagbagsak at umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Hindi lang na-activate ni Dustin ang lahat ng secret realm sa katawan niya. Nag-activate din siya ng energy sa loob ng chaotic heaven body niya. Bumulwak ang mapanirang kapangyarihan mula sa mga kamao ni Dustin sa bawat suntok. Sapat na malakas para sirain ang lahat. Puff! 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 Sa pagtataka ng lahat, para bang ang malalaking dagwang palad ng demonyo ay naging mga bula sa mukha ng mga kamao ni Dustin, na nabasag sa pulbo sa kaunting pagdikit at naghihiwalay sa kawalan. Boom! Tulad ng isang drama, ang mga kamao ni Dustin ay humampas patungo sa katamtamang grado na banal na Diyos at ginawang bumagsak ang mismong espasyong kinatatayuan niya sa isang iglap. Parg! Imposible ito! Paano ka naging napakalakas? Sa isang sandali, ang katamtamang antas na banal na Diyos ay nakanganga lamang sa ganap na hindi paniniwala sa nangyari. Sa sandaling napagtanto niya ang nangyari, isang dagandong na puno ng purong galit, kaba, gulat, at lahat ng uri ng masalimuot na emosyon ang lumabas sa kanyang lalamunan. Whoosh! Sa kanyang desperasyon, iniunat niya ang kanyang dalawang palad sa pagtatangkang harangin ang mga kamao ni Dustin. Bumuhos ang kapangyarihan ng demonyo sa kanyang katawan habang sinusubukan niyang mabuhay. Boom! Pagkatapos ng isa pang nakakabinging pagsabog, ang ekspresyon sa banal na Diyos ng lahi ng hayop ay ganap na nagbago. Ang walang katapusang mga alon ng kakilakilabot na enerhiya ay inanod sa kanya tulad ng isang hindi mapigil ang tsunami. Bang! Ang kanyang dambuhalang demonyong katawan ay hindi inaasahang napaatras ng hakbang-hakbang hanggang sa mapalipad siya. Tumutulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Muli, umungol si Dustin. Tumakaway ang mga kamao sa hangin habang sumusugod. Boom! 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 Sunod-sunod na suntok ang ibinato at ang napakarahas na kapangyarihan ay bumulwak mula sa bawat tama upang maasa ang katamtamang antas na banal na Diyos. Napuno ng takot ang katamtamang grado na banal na Diyos habang tumatagal ang kanyang pakikipaglaban kay Dustin. Higit pa sa kanyang inaasahan na magiging napakalakas ni Dustin na hindi man lang siya makalaban. Maghintay ka! Ang mga desperadong pamamaalam na salita ay umalis sa katamtamang antas na banal na Diyos habang siya ay nakabuntot upang tumakbo. Haha! Gusto mo bang tumakas ngayon? Unfortunately, it's too late for that. Tumawa si Dustin. Pinaandar ang kanyang chaotic striding boots. Sa tulong ng Peerless Lightness skill, sumugod siya sa medium grade na Divine God sa isang kisap mata at hinaranggan ang kanyang dinadaanan. Boom! 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 Upang masubukan ang sarili niyang lakas, hindi gumamit si Dustin ng anumang lihim na kasanayan at naghagis lamang ng sunod-sunod na suntok sa medium grade na banal na Diyos. Ito ay purong lakas, nang hindi gumagamit ng anumang mga espesyal na galaw o kasanayan. Kung ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan, kasanayan sa espada, pag-atake ng espiritual na kaluluwa, o alinman sa mga lihim na kasanayan na mayroon siya, ang kanyang kalaban ay matagal ng patay. Pero hindi niya ginawa dahil gusto lang niyang subukan ang kanyang pisikal na lakas. Hakbang-hakbang. Pinilit ni Dustin na ibalik ang katamtamang grado na banal na Diyos. Napuno ng takot at gulat ang kanyang puso, na nag-aalis sa kanya ng lakas na lumaban. Hindi. Sa huli, ang katamtamang grado na banal na Diyos ay pinalo ng mga kamao ni Dustin hanggang mamatay. Ang tanging natitira sa kanyang matangkad na demonyong katawan ay isang manipis na meat pie na lumulutang sa hangin. Hay nako! Napuno ng gulat sina Enes, Fletcher at Shepard nang makita ang kapangyarihan ni Dustin. Hindi iyon masama. Bulong ni Dustin sa sarili. Bulong ni Dustin sa sarili sa kasiyahan pagkatapos niyang manalo sa laban. Natuwa si Dustin na hindi niya kailangang gumamit ng anumang lihim na kasanayan o kumilos upang manalo.
Ang kapangyarihan lamang mula sa mga lihim na kaharian sa kanyang katawan. Kasama ang chaotic heaven body. Ang kailangan niya para matalo ang isang medium grade na Diyos sa isang meat pie. Ang kakilakilabot at barbaric na pag-atake na ito ay nagpakita na si Dustin ay may ganap na lakas upang durugin ang karamihan sa mga katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Napansin ng lahat na gumamit lamang siya ng purong pisikal na lakas. Hindi pinapansin ang iba pang mga kasanayan o galaw. Kung gumamit si Dustin ng iba pang mga kasanayan, tulad ng kasanayan sa puppet strings o earth exploring technique, ito ay isang lakad sa parke para sa kanya upang durugin ang isang medium grade na banal na Diyos. Pumunta tayo sa ancestral land ng Woklan para iligtas ang mga taong iyon. Kinaweyan ni Dustin ang kanyang kamay at sinenyasan na sundan siya sa lupang ninuno ng Woklan. Sa tulong ng kanyang kahulugan ng Dustin, natagpuan na niya ang lokasyon ng destinasyon. Isang malaking bilang ng mga Panginoon ng lahi ng hayop ang kumubkob sa mga tao ng Woklan. Nakuha ko. Mabilis na nakabawi ang iba sa kanilang pagkagulat at sinundan siya. Maliligtas ba talaga ng binatang ito ang ating Woklan? Napaisip si Enes habang nakatingin sa likuran ni Dustin. Umaahon ang pag-asa at pag-asa sa kanyang puso. Aresto silang lahat. Habang nagmamadali si Dustin at ang kanyang mga kasamahan patungo sa ancestral land ng Woklan. Ang mga miyembro ng Beast Race ay sumugod sa kanila. Hindi nagtagal ay napalibutan sila. Nakulong sa isang bilog ng mga miyembro ng lahi ng hayop habang sila ay nakatayo sa gitna. Ang labanan ngayon sa pagitan ni Dustin at ng medium grade na Divine God ng Beast Race ay nakaalerto at nagulat sa buong Woostar. Maraming mabangis na mukhang halimaw. Mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga dayuhan. At ilang mga Diyos ng kadiliman ang dumating na may mamamatay na kalooban. Ang kanilang layunin ay upang harapin at talunin at si Dustin at ang kanyang mga kasama. Nakatayo si Dustin sa gitna ng bilog. Nakatingin sa mga kaaway na nakapaligid sa kanya. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Kaagad, lumipad ang lilang lumilipad na espada. Na humahampas ng karahasan sa lahat ng dinadaanan nito. Nag-iwan ito ng umaalon na bakas ng ningning ng espada. Pagkatapos ay umikot ito papunta sa mga kalaban ni Dustin na may malalim na ingay. Ang bilis ng lumilipad na espada ay halos katumbas ng bilis ng hitsura ng pakiramdam ni Dustin. Naabot nito ang pakay nito sa kagustuhang mangyari ni Dustin. Kumaway ito sa hangin na may nakamamatay na kawastuhan. Ang lumilipad na espada ay walang katulad na matalim. Kung saan man ito maglaslas. Pinutol nito ang lahat ng nabubuhay na nilalang na humahadlang. Ang bilis ng espada ay nag-iwan sa mga miyembro ng lahi ng hayop na walang oras upang labanan o iwasan ang pag-atake. Pinatay sila sa kanilang kinatatayuan. Hiniwa-hiwa at umaambon ang dugo kung saan sila nahulog. Ang mga kakayahan ni Dustin sa pakikipaglaban ay palaging ganito. Kapag siya ay laban sa mga magsasaka na mas mababa sa kanya. O kahit nasa parehong antas. Maaari niyang patayin ang mga ito sa isang iglap. Kaya niyang lumaban ng mag-isa laban sa isang buong grupo ng mga magsasaka. At talunin silang lahat. Sa paligid ng Dustin. Isang malawak na kalawakan ng matingkad na mga alon ng espada ang pumailang-lang at sumayaw na parang isang kumikinang na purple na dragon. Umungol si Dustin at pinalakas ang enerhiyang bumubuhos sa lumilipad na espada. Nalubos na nagnananais na patayin ang bawat miyembro ng lahi na sumugod sa kanya. Sina Enes, Fletcher, at Shepard ay sumunod na malapit sa likuran ni Dustin. Hindi sila nag-aalala na lumaban. Dahil malinaw na kontrolado ni Dustin ang lahat. Pinagmasdan nilang tatlo ang lilang lumilipad na espada ni Dustin na walang awa na pumapatay sa kanilang mga kaaway. Bagamat bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang dahilan para magalit sa lahi ng hayop. Ang brutal na tanawin ay nagpapalamig sa kanilang mga puso. Ang alamat ay nagsalita tungkol sa isang bagay na tinatawag na flying swordsmanship. Kung sino ang nakabisado ng kasanayang iyon ay sinasabing may kakayahang pumatay ng mga tao ng madali. At may kakayahang kumuha ng mga bagay na libo-libong milya ang layo. Mula sa nakita natin kay Dustin, ay ang kanyang husay sa flying swordsmanship. Ito ay di umano'y nagmula sa isang komunidad ng universo na kilala bilang 3,000 malaki at maliliit na universo.
Sa isip ni Enes, ang kanyang tingin ay nakatuon sa nakasisilaw na ningning ng lumilipad na lilang espada. Ang kontrol at kahusayan ni Dustin sa espada ay kamangha-mangha sa kanya. Dahil hindi pa siya nakakita ng katulad nito. Tama iyan. Ginagamit ni Dustin ang flying swordsmanship. Alam niya ang husay dahil siya ay mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Na kung saan ito ay unang binuo. Paliwanag ni Shepard. I see. Sa katotooang chismis, nakakamangha talaga ang flying swordsmanship. Shepard, napakabata pa ng kaibigan mo. Ngunit mayroon siyang nakakatakot na lakas. Nakakaloka. 2/3. Sabi ni Enes, umiling sa takot. Sa totoo lang, Uncle Enes, ang lakas ni Dustin ay higit na makapangyarihan kaysa sa iyong naiisip. Mas maiintindihan mo ang kanyang mga kakayahan habang gumugugol ka ng mas maraming oras sa kanya. Sabi ni Shepard, si Dustin at ang kanyang mga kasama ay kumilos sa bilis ng kidlat. Dumating sila sa lupang ninuno ng Woklan sa loob ng ilang segundo. Mayroong isang malaking tagaytay na tumataas mula sa lupa. Nahugis ng isang napakalaking nababagsak na dragon. Sa paligid nila, hindi mabilang na mga taluktok ang pumailan lang sa langit. Hanggang sa maabot ng mata. Ang lupain ay puno ng paikot-ikot na mga kuweba at mga lugar na nagmumula sa mga auspicious aura. Maraming banal na bundok ang lumutang sa kalangitan, na nababalot ng makapal na magulong enerhiya. Ang pangkalahatang epekto ay isa sa kabanalan at katahimikan. Talagang sagrado ang lugar na ito. Ito ay ang perpektong lugar para sa paglilinang. Sa kasamaang palad, sa sandaling ito, ang lupaing ninuno ng Woklan ay ganap na napapalibutan ng mga miyembro ng lahi ng hayop. Ang pinakamalakas sa kanilang hanay ay ilang dosenang magsasaka sa antas ng banal na Diyos. Mayroong isang premium grade na Divine God, ilang medium grade na Divine God, at 12 dosenang preliminary grade na Divine God sa mga miyembro ng Beast Race. Dahil sa kanilang napakalaking sama-samang lakas, imposible para sa Woklan na labanan ang kanilang pag-atake. Gayunpaman, mayroong isang sinaunang hanay na nakadeploy sa ancestral land ng Woklan. Ang sinaunang hanay na ito ay itinayo ng ninuno ng Woklan. Isang makapangyarihang magsasaka na dating sikat sa buong Sea of Chaos. Ang ninuno na iyon ang namuno sa kanyang mga kamag-anak noong pinakamaluwalhating panahon ng Woklan. Siya ay nireranggo sa ilang nangungunang martial arts masters ng Sea of Chaos sa kanyang panahon. Hanggang ngayon, nakinabang pa rin ang Woklan sa mga mapagkukunang iniwan ng kanilang ninuno. Ang mga pamamaraan ng paglilinang at iba pang mga mapagkukunan na ipinasa sa loob ng kanilang angkan ay ginawa ang Woklan na isa sa pinakamakapangyarihang lahi sa buong Black Cosmos. Ang sinaunang hanay na itinakda sa kanilang lupaing ninuno ay isa sa mga kayamanan na kanyang naiwan. Bagamat ang hanay na ito ay nasira ng daloy ng panahon sa paglipas ng mga taon, mayroon pa rin itong malakas na kapangyarihan. Ang hukbo ng lahi ng hayop ay sa katunayan ay sinusubukang salakayin ang hanay sa loob ng ilang araw. Ngunit hindi pa rin sila nakakagawa ng anumang malubhang pinsala. Sa loob ng lupaing ninuno ng Woklan, mayroong isang grupo ng mga martial arts masters na nakipaglaban sa hukbo ng lahi ng hayop na may kapangyarihan ng hanay. Humph! Ang pinakamahalagang kayamanan at kultibasyon ng ating angkan ay lahat ay iniingatan sa ating lupaing ninuno. Dapat alam ito ng lahi ng hayop. Ito siguro ang dahilan kung bakit nila sinasalakay ang hanay ng napakabangis. Sabi ni Enes kay Dustin na parang nag-aalala. Magalang niyang tinitigan si Dustin habang nagsasalita. Napagtanto niyang kailangan niyang ayusin ang tingin niya sa kasama. Sa ngayon, kontento na siyang ituring si Dustin bilang isang kapantay na isa ring mahalagang kaalyado. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Dustin ngayon lang ay napagtanto ni Enes na ang binatang ito ay hindi lamang mas malakas kaysa sa kanya. Siya ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Nararapat sa kanya ang pinakamataas na paggalang. Sa ganitong liwanag, lagi siyang magalang sa binata. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng martial arts, ang pagpapakita ng lakas ay ang pinakamabisang paraan upang makuha ang respeto mula sa iba. Habang nagsasalita si Enes, nakarating siya at ang iba sa kanilang destinasyon.
Ang mga banal na Diyos ng lahi ng hayop ay nagmasid sa kanilang paglapit na may malamig na mga mata. Well, brat, napakatapang mo. How dare you pumatay sa mga tao namin? Sabi ng isang matandang demonyong halimaw, na agad na ikinulong ang kanyang espiritual na pakiramdam sa makapangyarihang aura ni Dustin. Galit niyang pinandilatan si Dustin. Ang matandang halimaw na ito ay isang premium grade na banal na Diyos. Isang napakalaking demonyong aura ang nagmumula sa kanya. Napakalawak na umabot sa Dustin kahit na may ilang distansya sa pagitan nila. Ang hindi mabilang na mga guhit ng makakapal na mga batas ng demonyo ay gumagala kung saan-saan. Tulad ng mga makamandag na ahas, na nagpapatupad ng isang madilim at malakas na kontrol sa buong Wooklan. Nararamdaman ni Dustin na ang matandang demonyong halimaw ay nagre-redirect ng ilan sa napakalaking kapangyarihan ng demonyo at mga batas ng demonyo, na itinutuon ang mga ito sa kanyang direksyon. Higit pa rito, ang iba pang mga katamtamang grado na mga Diyos na Diyos at ang 12-dosenang mga paunang grado na mga banal na Diyos ay naayos din ang kanilang mga espiritual na pandama sa aura ni Dustin. Ang mga banal na Diyos sa panig ng lahi ng hayop ay nakatuon ang lahat ng kanilang atensyon kay Dustin. Naramdaman na nila ang kapangyarihan ni Dustin noong pinapatay niya ang medium grade na Divine God ng lahi ng hayop. Gayunpaman, ang bilis ng pag-atake ni Dustin ay pumihil sa kanila na tumulong sa kanilang kapantay. Ang kadalian ng pagpatay ni Dustin sa kanilang mga tao ay nagdulot sa kanila ng galit at takot. Ang binatang ito ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwala at nakakatakot na kapangyarihan. Kaya, wala sa mga martial arts masters ng Beast Race ang agad na umatake. Sa sandaling ito, nakatitig lamang sila sa kanya. Sinisiyasat at nadarama ang kanyang kapangyarihan gamit ang kanilang espiritual na pandama. Nahaharap sa isang pag-atake ng isang nasugatan na medium grade na banal na Diyos at dalawang preliminary grade na banal na Diyos. Sina Enes, Fletcher, at Shepard ay hindi nahirapan sa pakikitungo sa kanila. Tumawa ng masama ang matandang demonyong halimaw. Very good. Isa kang martial arts genius. Ngunit, binata, hindi ka ba natutong mag-ingat kung sino ang iyong pinupukaw? Ang isang henyo na hindi mabubuhay upang makita ang bukang liwayway ay hindi gaanong henyo. Dahil naglakas loob kang galitin kaming lahat. Nakatadhana kang maging isang henyo na mamamatay ng bata. Pinandilatan ng matandang halimaw si Dustin gamit ang kanyang mabangis na eskarlata na mga mata. Isang nakakatakot na aura ang biglang kumalat sa buong kalawakan. Ito ay pag-aari ng premium grade Divine God. Bawat nilalang na naruroon ay nakadama ng kakaibang sensasyon na bumabalot sa kanila. Na para bang nasa teritoryo sila ngayon ng matandang halimaw. Para silang nasa mundong pinamumunuan ng matandang halimaw. Nakakatakot ang matandang halimaw na ito. Masyado kaming naging walang ingat. Hindi tayo dapat pumunta dito ng ganito. Dahil sa mapang-ipang aura ng matandang demonyong halimaw. Sina Enes, Fletcher, at Shepard ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay. Hindi maitago ang kanilang takot. Sa ilalim ng presyon ng kapangyarihan ng matandang halimaw. Ang mismong mga binti nila ay nakaramdam ng panghihina upang suportahan ang kanilang mga katawan. Nagsimula silang umubo. Tumalsik ang dugo nilang tatlo. Ang kanilang mga mukha ay namutla. At ang mga dugo ay umaagos sa kanilang mga katawan na parang magulong dagat. Ang puwersa lamang ng malakas na aura ng matandang demonyong halimaw ang labis na nasugatan sina Enes, Fletcher, at Shepard. Ang matandang halimaw na ito ay napakalakas. Dapat akong mag-ingat, napaisip si Dustin. Nagdilim ang kanyang mukha nang maramdaman ang kapangyarihan ng matandang halimaw. Gayunpaman, nakatayo pa rin siya ng tuwid. Kalmadong sinasalubong ang pandidilat ng kanyang kalaban. Ang kapangyarihan ng matandang demonyong halimaw ay walang epekto sa kanya. Hindi siya nasaktan dahil sa chaotic heaven body. You are quite special. I can see through you. Sabi niya sa medyo malupit na tono. You have a special body. I will dissect you and pag-aaralang mabuti mamaya. Patuloy niya, gumuhit ng isang malupit na ngiti. Sir, preliminary grade Divine God lang siya. Hindi mo kailangang i-degrade ang sarili mo para lang makitungo sa kanya. I'll kill this human brat.
Mabangis na sabi ng isang medium grade na Divine God habang nakatitig kay Dustin na may uhaw sa dugo ng mga mata. Kakapatay lang niya ng medium grade Divine God. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Tanong ng matandang halimaw. Hindi ka magseryoso. Isa lang siyang human brat. I'll tear him to bits. The medium grade Divine God responded. Ungol niya. Nagpakawala ng malakas na aura ng demonyo. Sa sumunod na segundo, pinapadyak niya ang kanyang mga paa. Pinaponte siya sa daan ni Dustin. Ang banal na Diyos na ito ay partikular na makapangyarihan. Ang mismong espasyo sa paligid niya ay gumuho habang tinatahak niya ang daan patungo sa Dustin. Boom! 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 Pagkatapos ay lumabas siya ng isang demonyong kapangyarihan. Na ginawa itong mga kamay na dumating para sa kanyang target mula sa ibang direksyon. Sa isang iglap, ang espasyo kung saan nakatayo si Dustin ay nagyelo ng nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo. Sina Enes, Shepard, at Fletcher ay nag-aalalang tumingin sa isa't isa nang maramdaman nila ang dakilang kapangyarihan. Lahat sila ay napilitang umatras ng isang hakbang. Humph! Brat! What's wrong? Hindi ka makakagawa, di ba? Hindi ka ba isang espesyal na tao? Wala ka bang something up your sleeve? Come on! Give me your best shot! The medium grade God egg siya sa matagumpay habang si Dustin ay nagyelo sa pwesto. Isang malakas na tawa ang lumabas sa kanyang dibdib. Pagkatapos, humakbang siya papunta kay Dustin sa napakabilis na bilis. Nasira ang espasyo. Sa isang iglap, nilapitan niya ang kanyang pakay. Kung ikukumpara sa kanya, si Dustin ay tila napakaliit. Para itong elepante na nagmamadali papunta sa isang tupa ng buong bilis. Ang huli ay tiyak na madudurog. Hindi napigilan ni na Shepard, Fletcher, at Enes ang paghinga habang pinapanood ang eksena. Biglang gumalaw si Dustin. Agad niyang na-activate ang Chaotic Striding Boots kasama ang Peerless Lightness skill. Habang inilalabas ang orihinal na magulong batas na may kaugnayan sa oras at espasyo. Tanging kapag ang isang magsasaka ay naging isang namamahala na Diyos maaari niyang madama at malinang ang orihinal na magulong batas. Ngunit salamat sa Chaotic Heaven Body. Nagawang samantalahin ni Dustin ang orihinal na magulong batas. Kahit bilang isang preliminary grade na Diyos. Gamit ang Chaotic Striding Boots, ang Peerless Lightness skill, at ang orihinal na magulong batas. Nakamit ni Dustin ang napakataas na bilis. Whoosh! Nagsimulang gumalaw ang kanyang katawan. And in a heartbeat, wala na siya kahit saan. Pagkatapos, lumitaw siya sa likod ng katamtamang antas na banal na Diyos, na halos hindi na siya hinawakan. Handang hampasin ng huli si Dustin ng buong lakas. Ngunit nawala ang kanyang target sa isang iglap. Saan siya pumunta? Ang katamtamang antas na banal na Diyos ay bumulong sa kanyang sarili sa pagkalito. Upang hanapin ang kanyang kalaban. Agad niyang pinakawalan ang kanyang espiritual na pakiramdam. Noon lang, ginawa ni Dustin ang kanyang susunod na hakbang. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang Purple Sword Wave ay lumipad patungo sa medium grade na Divine God. Boom! Ang kamao ni Dustin, na may dalang napakalaking lakas, ay tumama sa likod ng medium grade na banal na Diyos. Sa bilis niya, hindi man lang namalaya ng kalaban niya na nandoon siya bago siya nataman. Boom! Ang kanyang katawan ay sumabog doon at pagkatapos, ang katamtamang antas na banal na Diyos ay nagpakawala ng matinis na sigaw bago naging ambon ng dugo. Ngunit ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nakaligtas sa pag-atake ni Dustin, tumakbo ito sa malayo. Whoosh! Sa ilalim ng kontrol ni Dustin, ang kanyang maliit na lilang espada ay sumunod sa espiritual na kaluluwa na tumatakbo. Tulungan mo ako! Ang katamtamang antas na kaluluwa ng banal na Diyos ay sumigaw sa takot. Humph! Ngumuso ang matandang halimaw. Dumidilim ang mukha. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay. At nagpatuloy sa pag-agaw sa espiritual na kaluluwa ng medium grade na Diyos. Mukhang minamaliit kita, sabi ng matandang halimaw habang ang kanyang mga mata ay puno ng hindi masabi na layuning pagpatay. Pero hindi ka makakaalis. Ako mismo ang papatay sa'yo. Patuloy niya sa malamig na boses. Old bastard. Don't give yourself too much credit.
You'll probably end up dead by my hand. Sagot ni Dustin. Kahit na ang matandang nilalang ay isang premium grade na banal na Diyos. Si Dustin ay tila hindi natatakot sa kanya kahit kaunti. Haha, human boy. You're far too cocky for your own good. Wala kang ideya kung sino ang iyong kinakaharap. Akala mo ba mapapatay mo lang ako? Isa ka lang preliminary grade na banal na Diyos. Ngunit ikaw ay nagpapahayag na kumuha ng isang premium grade na banal na Diyos. Gising na. Sa inis niya, humagalpak ng tawa ang matandang halimaw. Whoosh! Walang ibang salita. Ginawa ni Dustin ang kanyang hakbang. At muli, nawala siya. Sa paggawa nito, ginamit niya ang Chaotic Striding Boots, ang Peerless Lightness skill, at ang orihinal na magulong bata sa kanilang buong saklaw. Pinaandar pa niya ang reincarnation token sa kanyang kamay. Kaya naman, mas mabilis siyang kumilos kaysa sa mga minuto lang ang nakalipas habang inaatake niya ang katamtamang antas na banal na Diyos. Walang makalapit sa paghuli sa kanyang paggalaw. Hindi pa kailanman nakipaglaban si Dustin laban sa isang premium grade na banal na Diyos. Ngayon, sabik na siyang bigyan ito ng pagkakataon. Pagkatapos niyang makuha ang Chaotic Heaven Body, ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti ng husto. At dagdag pa niyan, mas naging confident siya, kahit na sa pagharap sa isang premium grade na banal na Diyos. Nanatili siyang kalmado at kalmado. Dahil doon, nagkusa siyang umatake. Arg! Human boy, naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Napukaw ng pag-uugali ni Dustin ang matandang halimaw na taman ang kanyang pagmamataas. Bigla na lang siyang nagpabalistik. Old bastard. Go to hell. Pagkatapos ay lumabas si Dustin sa isang spatial passage sa kanan ng matandang halimaw. Ganap niyang batid na kailangan niyang mag-all out, hindi niya kayang gumawa ng anumang pagkakamali bago ang kanyang premium grade na Divine God na kalaban. At sa gayon, na-activate niya ang lahat ng kanyang magulong magic treasures, at itinapon ang mga ito sa matandang halimaw. Sabay-sabay na inilabas ng magulong magic treasure ang kanilang magulong enerhiya. Para bang daan-daang milyong malalaking bulkan ang sabay-sabay na sumasabog. Ang napakalaking dami ng enerhiya ay natakot sa lahat ng kalapit na nilalang. Pagkatapos, iniluwa ni Dustin ang isang lilang espada na nagbuga ng nakasisilaw na ningning ng espada sa matandang halimaw. Boom! Umindayog din ang mga kamao ni Dustin patungo sa ulo ng nilalang.